Ang bida sa kwentong ito ay walang ibang nais sa kanyang buhay kundi marating ang tugatog ng martial arts, pero kalaunan ay na-realize niya na kahit gugulin niya ang kanyang buong buhay, ay hindi ito sapat upang maabot ang kanyang pangarap, dahil hindi siya nakatadhanang marating ang tugatog ng martial arts. Ngunit dahil sa sobrang desperado siyang maabot ang tugatog ng martial arts, ay hindi siya nagdalawang isip na hanapin at paniwalaan ang isang alamat mula sa sinaunang panahon. Ang alamat na ito ay patungkol sa isang divine dragon na binabantayan ng isang golden fruit, at ayon sa alamat ay mayroong kapangyarihan na makapagbigay ng immortalidad ang nasabing prutas. At matapos nga ang matinding pakikipaglaban niya sa divine dragon na tagapagbantay, ay naabot niya ang lugar kung saan matatagpuan ang nasabing prutas, at hindi nga siya makapaniwala na ang sinasabing golden fruit sa alamat ay totoo. Pansamantala itong nagpahinga at naupo sa katawan ng divine dragon na kanyang napatay, habang patuloy na pinagmamasdan ang prutas na naglalabas ng gintong liwanag. Kalaunan ay lumapit ito sa puno upang pitasin ang nasabing prutas, at dito ay kumpiyansa siya sa kanyang sarili na sa tulong ng prutas na ito, ay mararating na niya ang tugatog ng martial arts na kanyang pinapangarap, at agad nga niyang sinimulan ang pagkain sa golden fruit. Matapos niyang kainin ang prutas ay nag-umpisa ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya patungo sa kanyang katawan, at sinabi nga sa atin na ang pangalan ng ating bida ay walang iba kundi Gilfes Eldragon. Ang tinuturing na pinakamalakas na tao sa buong daigdig. Ngunit makalipas ang ilang dekada, ay tumanda na si Gilfes Eldragon at habang nakahiga ito sa kanyang kama, ay pinalilibutan siya ng kanyang mga anak at apo, at sinabi nga nilang dahil sa katandaan ay ilang oras na lamang ang nalalabi sa kanya, kaya naman kailangan na nilang tanggapin na tuluyan na siyang mamamahinga. Sunod ay sinabi sa atin na ang pinakamatandang anak ni Gilfes Eldragon ay si Gilliam, at sa kasalukuyan ay hawak nito ang kamay ng kanyang ama na si Gilfes Eldragon, ang kasalukuyang family head ng Eldragon family, na nagsasabing ayaw niyang nakikita ang kalungkutan sa kanilang mga muka, at dumating na nga daw ang kanyang oras. Kaya naman pinilit ngumiti ng kanyang anak, at sinabi nito na malungkot na ang kanilang manor nang mawala ang kanyang ina, at mas magiging malungkot na nga daw ito pag nawala pa ang kanyang ama. Pero sinabi naman ni Gilfes na huwag siyang maging mahina upang hindi siya lamunin ng kanyang kalungkutan. Sunod ay naisip nga niya ang patungkol sa gintong prutas, at sinabi sa kanyang sarili na sa bandang huli, ay hindi pa din talaga maaaring paniwalaan ng sinuman ang mga alamat mula sa sinaunang panahon. Gayunpaman ay pakiramdam niya naging maswerte pa din siya matapos siyang magkaroon ng sariling pamilya. Kaya naman sinabi niya sa kanyang mga minamahal na anak, na sapat na umanong nakapamuhay siya ng mahaba at naabot niya ang edad na ito. Dahil dito ay sinabi din niyang wala na siyang pinagsisisihan pa sa kanyang buhay. Pero sa loob-loob niya ay isa itong malaking kasinungalingan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa din niya kayang bitawan ang kanyang pangarap, at kung sana lang umano ay mayroon pa siyang sapat na oras na natitira sa kanyang buhay, ay nais pa din niyang maabot ang tugatog ng martial arts, ang pangarap niyang hanggang ngayon ay hindi natupad, at hanggang sa huling mga sandali nga ng kanyang buhay ay hindi pa din nawala ang pagnanais niyang marating ang tugatog ng martial arts, at kinamatayan na nga niya ang pangarap na ito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay muli niyang naidilat ang kanyang mga mata, may halong pagtataka at pagtatanong sa kanyang sarili kung nakatulog lamang ba siya, at kung bakit iba na ang kanyang kwarto, gayon na din kung bakit tila sobrang gaan ang kanyang pakiramdam. At matapos nga niyang makita ang kanyang kamay, ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili kung bakit ganito ito, at may halong pagkagulat nga niyang tinanong kung kamay ba talaga niya ang mga ito, at kung naging isang sanggol ba talaga siya. Agad nga niyang naisip na nasa isang kakaibang sitwasyon siya sa kasalukuyan, ngunit dahil sa isa siyang 10-star level na martial artist, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung sino ang nakagawa at nagdala nito sa kanya, nang hindi man lamang niya napapansin o nalalaman. Hanggang sa isang bagay nga ang sumagi sa kanyang isipan, at ito nga ay walang iba kundi ang patungkol sa Divine Dragon at maalamat na Golden Fruit, agad na din niyang napagtanto na ang epekto ng Golden Fruit ay hindi immortalidad, kundi isang reincarnation. At kahit pa hindi niya inaasahan na maaari itong mangyari sa kanya, ay masyado naman ang kanyang tuwa habang iniisip na naging isa siyang maswerteng tao sa pagkakataong ito. Dahil muli siyang nabigyan ng pagkakataon upang marating ang tugatog ng martial arts. Sunod ay napansin niyang hindi siya nag-iisa sa kwartong ito,
At matapos nga niyang ma-realize na ito ang annex ng Eldragon Manor, ay naisip niyang muli siyang isinilang sa pamilya ng Eldragon, at habang napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit napakadaming sanggol sa lugar na ito, ay dumating ang mga katulong. Sa pagpasok ng mga katulong na ito, ay dala-dala nila ang bote ng gatas ng mga sanggol, ngunit sa di malamang dahilan ay mayroon silang pulang likido na dala-dala. Matapos itong isalin ng mga katulong sa bote ng mga sanggol, ay naisip ni Gilfes na mukhang oras na upang pakainin silang mga sanggol. Pero biglang binuhat at inilabas ng isang katulong ang isang goblin, at matapos nga nilang isumpak ang bote ng gatas sa goblin na ito, ay napapatanong sa kanyang sarili si Gilfes kung bakit mayroong goblin dito, at kung ano ang pinaplano ng mga katulong na ito. Hanggang sa biglangang napasigaw at nanginig ang buong katawan ng goblin, matapos nito ay isang pulang enerhiya ang nagliwanag mula sa kanyang katawan, hanggang sa tuluyang sumabog ang katawan ng goblin at magtalsikan ang mga dugo nito sa buong kwarto, na labis ikinagulat ni Gilfes. Agad nga din siyang nakaramdam ng takot at matinding pagtataka, habang napapatanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito ngayon. Pero biglang sinabi ng isang katulong na magiging ligtas ito pag nadagdagan nila ng tamang antas ng tubig, at habang pinapainom nga sa ibang sanggol ang pulang likido, ay binuhat na din ng isa pang katulong ang ating bida, na napapatanong kung anong bagay ba ang pinapainom sa kanila. At matapos hawakan ng katulong ang isang bote, ay na-realize ni Gilfes na hindi ito isang gatas, at agad na napatanong kung anong klase ng likido ito, at kung bakit ito naglalaman ng napakatinding enerhiya. Naisip din niyang mapanganib ito para sa mga sanggol, ngunit wala na siyang nagawa ng isumpak ng katulong ang bote sa kanyang bibig. At tulad ng isang sanggol, ay kusa nitong sinipsip ang nilalaman ng bote, at napag-alaman nga niyang ang likido na laman nito ay dugo mula sa mga sinaunang dragon, dahilan upang muli siyang mapatanong kung anong kalokohan ang ginagawa ng mga ito sa kanila. Naisip nga niyang magiging mapanganib ito para sa mura niyang katawan. Kaya naman kailangan niyang tigilan ang pag-inom nito, at dahil sa kaunti pa lamang ang kanyang naiinom, ay naisip din niyang hindi naman siguro niya ito ikamamatay. At sa pagbuga nga niya ng dugo ng dragon, ay nakita niyang maging ang ibang sanggol ay tinitigilan ang pag-inom nito, kaya anuman ang mangyari ay dapat din niyang tigilan ang pag-inom bago pa tuluyang sumabog ang kanyang katawan. Pero agad nga din niyang naisip na hindi siya dapat na tumigil, at itinuring ang pagkakataon na makainom ng dugo ng mga sinaunang dragon bilang isang malaking oportunidad, dahil pag na-absorb niya ang kapangyarihan mula dito, ay maaari na niyang malagpasan ang mga narating niya sa nakaraan niyang buhay, higit sa lahat ay maaari na din niyang maabot ang pangarap niyang marating ang tugatog ng martial arts. Nagpatuloy nga siya sa pag-inom sa dugo ng sinaunang dragon, at kahit pa hindi malinaw sa kanya ang dahilan, ay hindi naman niya pakakawalan ang pagkakataong ito. At matapos damaloy sa kanyang mga ugat ang matinding enerhiya ay bigla nitong nabitawan ang bote ng gatas. Agad na nagalit ang kanyang mga ugat nang dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman, pero sinabi nitong huwag siyang mamaliitin ng sinuman, dahil siya si Gilfes Eldragon. Paulit-ulit nga niyang iniisip na huwag nilang maliitin si Gilfes Eldragon, at matapos niyang maalpasan ng matinding sakit, ay masyado ang gulat ng katulong nang magpatuloy siyang uminom ng dugo ng dragon. Sa isip ng ating bida, ay absorbahin niya ang lahat ng source of power mula sa dugo ng dragon, nang sa ganon ay magkaroon siyang muli ng kakayahan at pagkakataon na maabot ang tugatog ng martial arts, na hindi niya nagawa sa nakaraan niyang buhay. Sa kanyang maliit na katawan, ay tila dalawang sinaunang mga dragon ang matinding naglalaban, at matapos magapi ng isa ang kapwa niya dragon, ay hindi makapaniwala si Gilfes na ganun lamang kadali ang pag-absorb sa kapangyarihang ito, at matapos ng magsanib ang kapangyarihan ng dalawang dragon, ay naisip ni Gilfes na ito ang pinaka-perpektong oportunidad para sa kanya. Matapos niyang ubusin ang dugo, ay hindi siya makapaniwalang nalagpasan niya ang matinding sakit na kanyang naramdaman, higit sa lahat ay hindi sumabog ang kanyang katawan mula sa damaloy sa kanyang kapangyarihan ng mga sinaunang dragon. Napansin din niyang hindi lamang siya ang nakasurvive sa pagkakataong ito, kaya nasabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat maliitin ng sinuman ang survival instinct ng mga sanggol, pero tulad nga ng inaasahan sa katawan ng isang sanggol, ay madali itong napapagod at nakakatulog. Makalipas ang 7 taon ay kasalukuyan siyang sumasailalim sa isang matinding physical training.
Kung saan habang nag-push-ups ito gamit ang isa niyang kamay, ay nakapatong naman ang isang malaking boulder sa kanyang mga paa, at matapos ang ika-1,000 bilang ay sinipa niya ito paitaas, at sa pagbagsak ng boulder sa kanyang likuran, ay hindi makapaniwala si Gilfes sa kasalukuyang lakas ng kanyang pangangatawan. Si Gilfes Eldragon na dating family head ng Eldragon family, ay namumuhay na ngayon bilang si Zeke Eldragon. Naisip ni Zeke na naabot niya ang antas ng pisikal na lakas na ito sa murang edad, dahil sa tulong ng Ancient Dragon Blood, at sinabi nga sa atin na ang lahat ng nilalang sa daigdig na ito, ay mayroong tinatawag na source of power. Pero ang Ancient Blood Dragon na pinainom sa kanila ng mga sanggol pa lamang sila, ay naglalaman ng isang matinding kapangyarihan o source of power, at ang mga sanggol na nakainom nito ay nagkaroon ng pangangatawan na hamak mas malakas kumpara sa mga pangkaraniwang tao. At sa tulong ng source power mula sa Divine Dragon, ay alam niyang nalagpasan na niya ang mga narating niya nang nasa kaparehas na edad pa lamang siya sa nakaraan niyang buhay. At dahil sa siya lamang ang bukod-tanging nakaubo sa isang bote ng Ancient Dragon sa lahat ng mga sanggol, ay nagkaroon ng isang matinding pagbabago ang kanyang katawan, at maging siya man ay hindi inaasahan ang pagbabagong ito. Ngunit ang ikinakadismaya nito, ay nananatili pa din siyang 1 star sa kabila ng matindi niyang pag-ensayo, at inaasahan nga daw niyang matapos sana ang patuloy niyang pag-ensayo, ay dapat nasa 4 star na siya ngayon. Sinabi sa atin na ang tinatawag na star, ay ang basehan sa source power ng isang tao. Sa mundong ito ay tinuturing na isang universe ang katawan ng tao, at habang mas madami ang stars na nakalutang sa universe o kanilang katawan, ay mas magiging malakas sila. Ngunit habang tumataas ang bilang ng stars, ay mas nagiging mahirap namang maabot ang susunod na stars. Sa nakaraang buhay ni Zeke bilang si Gilfes Eldragon, ay naabot niya ang hindi inaasahan ng lahat na 10 stars, at bukod tanging siya lamang ang nakaabot ng 10 stars sa buong daigdig. Sinabi ni Zeke na mabilis talagang lumipas ang panahon, sa kasalukuyan ay isa na siyang 7 taong gulang, at napag-alaman din nating isa siyang anak sa labas ng kasalukuyang family head ng Eldragon. Ang kanyang ina ay namatay na ng sanggol pa lamang siya, at hanggang ngayon ay hindi pa din niya nakikita ang muka ng kanyang ama, kaya naman masyado umano itong irresponsible, pero hindi nga siya makapaniwala na 1,000 taon na ang nakalipas matapos siyang maipanganak muli. Sunod ay naisip niyang ang reincarnation ay masyado nang nakakagulat, at matapos nga ang 1,000 taon ay naging survival of the fittest na ang daigdig, at ang pinakamalaking patunay dito ay ang pagpapainom nila ng dugo ng Ancient Dragon sa mga sanggol, at ang isang ritual na tinatawag na Dragon Trial. Tanging ang mga sanggol na nakaligtas lamang sa pag-inom ng dugo ng Ancient Dragon at Dragon Trial, ang mga maaaring makatanggap ng edukasyon bilang Eldragon Warrior sa kanilang pamilya, at dapat nga daw ay kasama siya sa mga yun. Ngunit sa tuwing tatanungin niya ang katulong na gumagabay sa kanya, ay laging sinasabi nito na hindi niya maaaring sagutin ang katanungan ni Zeke, na matapos maging 7 taong gulang ay wala man lang instructor na nagtungo sa kanya upang turuan siya. Sinabi nga ni Zeke na hindi ba at masyado itong kakaiba, dahil ang lahat ng mga sanggol na nakapasa sa Dragon Trial ay nakakatanggap na ng combat training, maliban sa kanya, na tanging katulong lamang ang kasama sa araw-araw niyang pamumuhay, pero tinanong naman ng katulong kung anong problema sa bagay na yon. Kaya naman sinabi na lang ni Zeke na mas mahalaga ang pagkondisyon niya sa kanyang pisikal na katawan ngayon, kumpara sa combat training, dahil sa totoo lang ay maaari naman niyang turuan ang kanyang sarili, dahil dati siyang isang 10 star sa nakaraan niyang buhay. Sinabi ni Zeke sa katulong na kailangan niya ng impormasyon patungkol sa iba pang mga sanggol, o kahit na anong patungkol sa main family na maaaring makatulong sa kanya, pero muli ay sinabi ng katulong na hindi siya maaaring makapagbigay ng anumang kasagutan kay Zeke. Dahil sa patuloy na pagtanggi nitong sumagot sa lahat ng mga katanungan at nais malaman ni Zeke, ay biglang nagdilim ang kanyang muka at tinanong ang katulong, kung lagi lang ba talaga itong tatanggi sa kanyang mga katanungan. Pero muli ay sinabi nitong hindi siya maaaring tumugon at magbigay ng kasagutan. Kaya naman tinanong ni Zeke kung hindi ba masyadong malupit ang pagtrato nila sa kanya, pero wala nga daw magawa ang katulong kundi sumunod lamang sa kautusan, at ang trabaho lang niya ay gawin ang mga bagay-bagay na kailangan ni Zeke sa pang-araw-araw niyang buhay. Ang katulong na ito ay isang 3-star level practitioner. Kaya naman kung simpleng mga combat techniques lamang ay maaari nitong turuan si Zeke.
Gayunpaman ay hindi nga siya interesado sa mga combat technique na walang kwenta. Isa pa ay 7 taon na nga daw niyang kasamang namumuhay ang katulong na ito, pero limitado at halos parehas lang palagi ang sinasagot niya sa ating bida, na minabuti na lang magpaalam upang magtungo sa kagubatan, hindi naman na nagsalita pa ang katulong, kaya naman agad siyang napatanong kung haayaan lang ba talaga siya nitong magtungo sa kagubatan. Samantala matapos makarating si Zeke sa gitna ng kagubatan, ay bumunot ito ng mga ligaw at nakakalasong halaman upang kainin, at tulad nga daw ng dati ay masama pa din ang lasa ng mga ito, gayunpaman ay isa din ito sa pamamaraan ni Zeke sa kanyang pag-ensayo. Sunod ay mayroon nga itong napansin, at pinilit pakalmahin ang sarili habang sinasabi na kailangan niyang magpasensya ng paulit-ulit, mula sa nakasunod at patuloy na nagmamasid sa bawat niyang mga galaw, ngunit wala nga siyang magawa upang takasan ito. Makalipas pa ang ilang sandali ay napabuntong hininga si Zeke, na hindi makapaniwalang susundan siya ng mga ito matapos siyang magtungo sa kabundukan, at nang hindi nga ito makatiis, ay sinabi niyang mas mainam kung lumabas na ito kung may nais itong sabihin sa kanya. At agad na din siyang nagtungo sa damuhan upang magtago. Makalipas pa ang ilang sandali habang nasa damuhan siya, ay naramdaman niya ang isang madilim na aura, nang tignan niya kung saan nanggagaling ang aura na ito, ay nakita niya ang isang tinatawag na anger boar, at agad nga siyang napatanong sa kanyang sarili kung ano ang aura na ito, dahil ang tinatawag niyang black mist ay hindi pa umano niya nakita sa nakaraan niyang buhay, 1,000 taon na ang nakalipas. At habang kumakain nga ng demo ang anger boar, ay biglang tumayo at lumabas si Zeke mula sa damuhan na kinagulat naman ito. Agad na din siyang sinugod ng anger boar, pero bakas naman sa mukha ni Zeke ang tuwa nang malaman na nais siyang labanan nito. Mabilis nga niyang iniwasan ang pag-atake ng anger boar, at agad na tinipon ng gintong enerhiya sa kanyang kamao, at matapos ng kanyang pag-atake at nagdulot ito ng isang pagsabog sa katawan ng anger boar. Dito ay masaya si Zeke sa lakas ng pag-atake na kanyang ginawa, at kahit 1-star pa nga lang siya ay nakakapag-produce na siya ng mas malakas na kapangyarihan kumpara sa mga katulad niyang 1-star din. At matapos nga niyang buhatin ang napatay niyang anger boar, ay sinabi ni Zeke na iba pa din kung tataas na ang star level niya, at dahil sawa na siya sa 7 taon niyang sitwasyon, kung saan wala man lang nagbibigay sa kanya ng gabay at pansin mula sa Eldragon family, ay napatanong ito sa kanyang sarili kung mas mainam ba pag naglakbay na lamang siya, at kung sakali nga daw ay nais niyang magtungo sa karagatan. Samantala sa di kalayuan ay isang lalaking nakabalabal naman ang nagtatago, at napapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari kay Zeke, dahil kahit wala nagtuturo sa kanya ay naabot niya ang 1-star level, bukod doon ay napatay niya ang anger boar sa isang pag-atake lamang. At ang pinaka-ipinagtataka nga nito ay kung paano naramdaman ni Zeke ang kanyang presensya, dahil dito ay nasabi niyang hindi pangkaraniwang bata si Zeke. Sunod ay sinabi nga nito na bata pa ang ina ni Zeke nang mamatay ito, habang ang kanyang ama naman ay hindi nagpapakita ng interest sa kanya. Kaya naman hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon si Zeke na maturuan ng maayos, at dahil sa nananalaytay sa kanya ang dugo ng family head ng Eldragon family, ay hindi naman siya maaaring umalis sa poder ng kanyang pamilya. At yun din ang dahilan kung bakit may patuloy na nagbabantay sa kanya sa dilim. Muli ay sinabi nito sa kanyang sarili na anak sa labas si Zeke, gayunpaman ay nananalaytay sa kanya ang dugo ng family head, at agad na napatanong kung yun ba ang dahilan kung bakit masyadong malakas si Zeke, ngunit dahil sa hindi din siya sigurado, ay sinabi niyang magiging interesanteng bata si Zeke sa hinaharap at agad na naglaho. Samantala sa bahay naman kung saan kasalukuyang nakatira si Zeke, ay nakagayak na ang mga gamit nito para sa kanyang paglalakbay at paalis na nga din sana siya. Pero agad nga niyang naramdaman na mayroong 3 4-star level at isang 5-star level practitioner sa labas, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang nais ng mga taong yun sa lugar na ito. Agad na lumapit si Zeke sa pintuan upang pakinggan ang mga ito, at narinig nga niya ang patungkol sa usapan nilang malinis talaga ang hangin sa mga ganitong lugar. At dahil wala umanong mga rift sa karatig lugar, ay tahimik din ang pamumuhay dito, at dahil sa usapan nila ay naisip ni Zeke na mukhang hindi masasamang tao ang mga ito, at lalong hindi mga assassins. Dahil dito ay agad niyang binuksan ang pintuan sa kanyang kwarto, kasabay ng pagtatanong niya kung ano ang kailangan nila sa kanyang lugar, at habang masyado nga ang gulat ng mga ito ay agad nakilala ni Zeke ang emblem ng Eldragon sa kanilang kasuotan.
dahilan din upang muli siyang mapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nais ng mga ito sa kanya. Agad-agad ay nagbigay galang ang mga ito sa kanya, at sinabi na ito ang unang pagkikita nila. Ngunit nagtungo nga daw sila dito upang magsilbing escort ni Young Master Zik patungo sa lugar kung saan magaganap ang pagsusulit tanong ni Zik sa kanyang sarili, at masyado nga ang inis nito dahil kailangan niyang sumailalim sa pagsusulit, kahit na wala pang kahit na anong itinuturo sa kanya ang mga taga-Eldragon. At makalipas nga ang ilang araw ay hindi lubos akalain ni Zik, na muli siyang makakabalik sa main estate ng kanilang Eldragon family. Sinabi niya sa atin na hindi siya idinala dito, upang dito na muling makapamuhay sa main estate ng Eldragon family, at bago nga siya makapasok ay sinabihan pa siya ng mga ito na magbihis at palitan muna ang mga madumi niyang kasuotan. Sunod ay pinaliwanag ni Zik ang patungkol sa tinatawag na Dragon's Nest, at makalipas nga ang 1,000 taon, ay nakapagtatag ng isang paaralan ang kanilang Eldragon family para sa lahat ng sangay ng kanilang pamilya, lahat umano ng ipinanganak na mayroong kinalaman o ugnayan sa Eldragon family, ay nangangarap na makapasok dito sa tinatawag na Dragon's Nest, sa pagnanais na makatanggap ng maayos na edukasyon matapos silang maging 7 taong gulang. At ngayong araw nga ay magaganap ang entrance ceremony ng paaralan, at narito siya upang lumahok sa entrance exam. At kahit na wala pa siyang natututunan sa makabagong henerasyon ng kanyang pamilya, ay mandatory naman ang pagkuha ng pagsusulit, at agad na lumo si Zik nang malaman na ito talaga ang dahilan kung bakit siya dinala dito. Ngunit bakit ngayon pa, kung kailan nakapagdesisyon na siyang umalis at lakbayin ang mundo? Habang nakaupo nga siya sa tarangkahan ng paaralan, ay nilapitan siya ni Rangis mula sa Ordscale Village upang tanungin kung ayos lamang ba siya, at kung ano ang kanyang problema. At nang tanungin nga ni Zik kung sino siya, ay formal siyang nagpakilala sa ating bida bilang Rangis, at sinabing nilapitan niya ito dahil mukhang mayroon siyang problema. Talaga ba wika lang naman ni Zik, at matapos nga niyang makita ang daloy ng enerhiya sa katawan ni Rangis, ay sinabi ni Zik sa kanyang sarili na mukhang mahiyain ang batang ito, ngunit malakas naman ang kanyang pakiramdam o pandama. Sunod ay humingi nga ng pasensya si Zik sa nakita ni Rangis na sitwasyon niya. At agad din niyang pinakilala ang sarili kay Rangis, at sinabi na sa kasalukuyan ay magulo ang kanyang isipan dahil hindi niya alam kung ano ang ipapagawa sa kanila sa pagsusulit. Yun ba wika naman ni Rangis na mukhang nakaramdam ng kaba matapos mapag-usapan ang patungkol sa pagsusulit, gayunpaman ay sinabi nito na ang taunang pagsusulit sa Dragon's Nest ay hindi naman nagbabago, pero sinabi nga ni Zik na wala siyang alam patungkol sa mga pagsusulit na ginagawa sa paaralan. Kaya naman masyado ang gulat ni Rangis, dahil ang pagkuha ng pagsusulit ng walang nalalaman na kahit ano, ay hindi daw ba masyadong pabigla-bigla at mapanganib. At nang saktong ipapaliwanag na nga ni Rangis kay Zik ang patungkol sa nilalaman ng pagsusulit, ay biglang dumating ang isang mayabang na bata, agad itong sumigaw at tinawag na mahinang nilalang si Rangis, at masyado nga ang gulat niya nang makita niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Reten mula din sa Ordscale Village tulad ni Rangis, at mapanuya nga niyang tinanong kung bakit nandito si Rangis, at kung naliligaw lang ba ito kaya siya napunta dito sa Dragon's Nest, sabay sabi ding mas mainam kung umuwi na lamang siya, bago pa siya masaktan. Narito ako para sa pagsusulit wika naman ni Rangis. Na biglang nakaramdam ng takot at panliliit ng sarili nang lumapit si Reten upang tanungin kung kukuha ba talaga siya ng pagsusulit. At agad nga din napahawak sa kanyang tiyan si Reten kasabay ng malakas na pagtawa, at sinabing imposible siyang makapasok sa paaralan, maging ang tatay ni Rangis ay kinutya pa nito, at sinabi na isang Peacewidow Dragon lamang ang tatay mo diba? Kaya ano naman daw ang magagawa ng anak ng isang Pseudo Dragon, dahilan upang manginig ang mga kamao ni Rangis habang kinikimkim ang sakit ng panunuya ni Reten, at napansin naman ito ni Zik. Sunod ay sinabi sa atin na ang Eldragon family ay mayroong absolute hierarchy na tinatag, ang mga antas na nakapaloob dito ay Novice Whelp Dragons, Regular Soldier Child Dragons, Captain Level Adult Dragons, Executive Elder Dragons o tinatawag na Elders, at ang nasa pinakababa ng hierarchy na ito ay ang tinatawag na Pseudo Dragons, sila ang mga kabilang sa sangay ng Eldragon family na hindi nakakapasok o nakakapagtapos sa Dragon's Nest. At tinuturing sila bilang mga immature o hindi ganap na dragon. Pero nais nga ni Rangis na patunayan sa lahat, na kahit pa tinuturing silang mga pseudo-dragons, ay dragon pa din sila,
at bigla nga siyang nagulat ng tanungin ni Zeke kung bakit, at kung paano nito nasabi ni Reten na hindi makakapasa si Rangis, kahit na hindi pa nagsisimula ang pagsusulit. Sino ka namang balas subes ka wika ni Reten, at agad nga nitong tinanong kung may problema ba sa kanya ang ating bida, pero sinabi lang naman ni Zeke na nagtatanong lamang siya. Dahil nais nga daw niyang malaman kung bakit niya nasabing imposibleng makapasa si Rangis sa pagsusulit. Bigla namang dinuro ni Reten si Rangis, at pasigaw nga niyang sinabi na kitang-kita naman na ang dahilan, at yun nga daw ay dahil sa isang mahinang nilalang lamang si Rangis, at muli ay masyado nga ang gulat ni Rangis nang tanungin ni Zeke kung talaga bang sinabi ni Reten na mahina ito, dahil sa tingin nga daw niya ay mas malakas pa si Rangis kumpara sa kanila, at dahil sa ngayon lang may nagtanggol sa kanya, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Rangis. Agad namang nagalit ang mga mayayabang na bata, at tinanong kung sinasabi ba talaga ni Zeke, na mas mababang uri pa sila sa isang pseudo-dragon na tinuturing nilang mahinang nilalang, pero biglang ang dumating ang isang lalaki, at agad na kinuha nito ang atensyon nilang lahat. Ito ay ang tinatawag na Adult Dragon Examiner, na nagsasabing ang Dragon's Nest Entrance Exam ay magsisimula na. Kaya kailangan ng magparehistro ng mga aplikante upang makakuha ng kanilang mga numero. Sa pag-alis nila Reten ay may pagbabanta nitong sinabi, na hindi niya kakalimutan ang muka ni Zeke, na napabuntong hininga naman habang sinasabi na hindi naman niya kailangang magalit, sabay sabi ding ang mga bata sa henerasyong ito ay masyadong maikli ang mga pasensya, pero sinabi lang naman ni Rangis na hindi ba at magkaedad lamang sila. Sunod ay sinabi ni Rangis na kahit sino talaga ay magagalit, pag sinabihan na mas mahina pa sila sa kanya. Ganun ba yun wika lang naman ni Zeke, at dahil sa mandatory nga daw ang entrance exam ay mukhang wala naman silang magagawa kundi kumuha ng pagsusulit, at masyado nga ang gulat ni Zeke nang sabihin ni Rangis na maaari silang hindi kumuha ng pagsusulit, dahil sa pagkagulat ni Zeke ay na-realize ni Rangis na mukhang wala ngang kaalam-alam ang ating bida. Sunod ay sinabi nga ni Rangis na mas mainam kung ngayon pa lamang ay mag-withdraw na sa pagsusulit si Zeke, nang sa ganon ay hindi na siya masaktan pa, pero sinabi naman ni Zeke na ang isang henyong tulad niya ay hindi maaaring mag-withdraw sa pagsusulit, kaya naman nasabi na lang ni Rangis na mataas ang kumpiyansa ni Zeke sa kanyang sarili, kahit pa hindi niya alam ang nilalaman ng pagsusulit. Pero masayang ang sinabi ni Zeke na kahit na ano pa ang meron sa pagsusulit na ito, ay kailangan na nilang magmadali dahil malapit na itong magsimula, at wala ngang nagawa si Rangis kundi sumang-ayon. Samantala pagdating sa lugar kung saan magaganap ang pagsusulit, ay sinabi ng examiner na simple lamang ang pagsusulit na ito, dahil ang kailangan lang nilang gawin upang makapasa ay gasgasan ang mga bato sa kanyang likuran, pero hindi nga daw sila maaaring gumamit ng ibang sandata maliban sa hinandang mga sandata ng paaralan, maliban dun ay maaari naman daw nilang gamitin ang kanilang mga kamay, kung ayaw nilang gamitin ang sandata na hinanda ng paaralan, at mayroon nga lang daw 3 pagkakataon ang bawat kalahok. Agad namang sinabi ni Zeke na napakadali ng pagsusulit na ito, at matapos nga daw ang dragon trial ng mga sanggol pa lamang sila, ay inakala niyang nakakatakot at nakakakilabot ang magiging pagsusulit sa paaralan, pero ngayon ay mukhang nakakadismaya nga daw ito. Agad namang tinawag ng examiner ang unang kalahok sa pagsusulit at inutusan nga niya itong magsimula, masyado naman ang kaba ng kalahok na ito. Gayunpaman ay buong lakas naman niyang inatake ang malaking bato gamit ang kanyang espada, dahil sa lakas nito ay umalingaw-ngaw ang tunog ng bato at bakal sa paligid, dahilan upang sumakit ang kanilang mga tenga. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay naputol ang kanyang espada, at matapos nga itong mag-bounce ay napinsala at naputol ang kanyang kamay, na labis ikinagulat ng ating bida. Habang namimilipit ang unang kalahok dahil sa sakit ng pagkakaputol ng kanyang kamay, ay sinabi ng examiner na mayroon pa siyang natitirang 2 pagkakataon at tinanong ito kung nais pa ba niyang magpatuloy, ngunit dahil sa hindi na ito nakatayo, ay sinabi ng examiner na bagsak na siya sa pagsusulit at agad inutusan ng mga kasamahan na linisin ang lugar, at habang kinakaladkad nga ng isa ang bumagsak na kalahok, ay tinawag ng examiner ang kasunod na kalahok. Habang masyado naman ang takot ni Rangis sa kanyang nasaksihan, ay masyado ang inis ni Zeke dahil ito pala ang tinatawag nilang pagsusulit, at agad na siyang napatanong kung anong klase ng mga bato ang ginagamit nila sa pagsusulit. Ayon sa kanya ay mayroong kakayahan ang mga batong ito na mag-regenerate, at dahil sa sobrang lakas nga daw nito ay nawawala anumang gasgas sa isang iglap lamang,
Bukod doon ay kaya nga daw nitong ma-reflect ng 100 ulit ang lakas, pag ginamitan ito ng malakas na puwersa. Agad sinabi ni Zeke na hindi ba masyadong kalabisan ang paggamit ng ganitong klase ng bato o materyales sa pagsusulit, pero sinabi naman ni Rangis na maaari nila itong magasgasan, kung ma-circulate nila ng maayos ang source power ng buo nilang katawan sa pag-atake. Ganun pala wika ni Zeke, at sinabi na mukhang mas mahalaga pala ang pag-circulate ng source power kaysa sa martial arts ng bawat isa. At matapos nga siyang tumingin sa iba pang mga kalahok, ay naisip niyang ilan lamang ang makakapasa sa pagsusulit na ito, at kasama na nga daw ang mayayabang na mga bata sa makakapasa. Sa pagpapatuloy nga ng pagsusulit ay mas madami ang mga bumabagsak kumpara sa mga nakakapasa. Tulad ng nauna ay madami ding nakakatanggap ng malubhang pinsala dahil sa kakayahan ng bato na ma-reflect ang mga pangkaraniwan at pisikal na pag-atake. Hanggang sa ilang sandali pa ay tinawag na nga ng examiner ang numero ng ating bida, agad namang sinabi ni Zeke na ito na ang kanyang pagkakataon, habang si Rangis ay masyado pa din ang kaba at pagdududa sa kakayahan ni Zeke, at tinanong nga niya kung wala ba talaga itong balak na mag-withdraw na lamang sa pagsusulit. Pero bigla namang naglakad si Zeke patungo sa harapan habang sinasabi na hindi nito kailangang mag-alala. Habang palapit si Zeke sa examiner, ay biglang nanlaki ang mga mata nito sa gulat, at habang nagliliyab nga ang aura ni Zeke mula sa dati niyang pagkatao bilang si Gilfes, ay inutusan siyang lumapit ng examiner upang makapamili ng sandata, pero sinabi naman ni Zeke na hindi na kailangan, dahil ang kamao lamang niya ay sapat na. Dahil dito ay agad na nagkaroon ng bulong-bulungan. Dahil kahit gaano pa daw kagaling si Zeke sa pag-circulate o manipulate ng kanyang source power, ay tiyak na hindi niya magagasgasan ang bato gamit ang kanyang mga kamay, bagkus ay madudurog lamang ang kanyang kamao. Pero sinabi nga ng ilan na tiyak na hindi lamang ang kanyang kamao, kundi pati ang mga braso niya ay mawawasak, kaya naman masyado ang kaba ni Rangis para kay Zeke, kasabay nito ay nakaramdam nga din siya ng galit patungo sa kanyang sarili. Habang iniisip na dapat ay puwersahan na lamang niyang pinigilan si Zeke, nang sa gayon ay hindi na ito mapahamak. Agad namang ipinag-utos ng examiner na magsimula na siya, at matapos ngang makalapit si Zeke sa malaking bato ay hinawakan niya ito, at ayon sa kanya ay ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong materyales, malamang ay nabuo din ang materyales na ito makalipas ang 1,000 taon wika pa niya sa kanyang sarili. At hanggang ngayon nga daw ay madami pa siyang hindi nauunawaan sa kasalukuyang henerasyon. Gayunpaman ay hindi na nga daw mahalaga yun ngayon, agad nga niyang tinipon ang kanyang source power patungo sa kanyang kamao, at habang masyado ang kaba ni Rangis sa maaaring mangyari kay Zeke, ay masyado naman ang tuwa ng ating bida, dahil sa unang beses ay maaari niyang gamitin ang buo niyang lakas, at ang bato nga daw na ito ang gagamitin niya upang sukatin ang kasalukuyan niyang kapangyarihan. Sunod ay nanlaking muli ang mga mata ni Rangis, matapos gamitin ni Zeke ang first form ng Dragon Destruction Combat Technique na Burst Strike, sa pag-atake niya sa mahiwagang bato, at matapos nga ang pag-atake ni Zeke ay biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya, nagtalsikan ang mga piraso ng bato sa paligid at tinangay ng malakas na hangin mula sa impact ang mga alikabok, kasabay ng pagkamangha ay ang pagdepensa ni Rangis sa kanyang sarili upang hindi maapektuhan sa impact. At bigla namang nanlaki ang mga mata ng examiner sa kanyang nasaksihan. Samantala sa paghupa ng mga alikabok ay makikita naman nating nakangiti si Zeke, at sinabi na ang teknik na kanyang ginamit ay mukhang hindi pa kaya ng kasalukuyan niyang lakas, at kahit pa malala ang pinsala ng kanyang kamay, ay natawa ito sa kanyang sarili at naisip na mukhang kailangan pa niya ng mas matinding training. Nanatili namang tahimik ang mga kalahok sa kanilang nasaksihan. At tila may halong inis nga ang pagkagulat ni Reten nang makitang nawasak ni Zeke ang mahiwagang bato. Isang babae naman ang nagsabi na interesante ang ating bida, at habang hindi makaget over ang mga ito sa ginawa ni Zeke, ay masaya namang hinihintay ni Zeke na sabihin ng examiner ang resulta. Pero ang examiner nga ay hindi makapaniwala na winasak ni Zeke ang bato na may kakayahang mag-regenerate, at ang mga may kakayahan nga lang daw sana upang gawin ito ay ang mga naabot na ang 4-star level o mas mataas pa, pero ngayon ay isang bata sa kanyang harapan ang nakagawa nito. Isa lamang siyang anak sa labas wika pa nga niya sa kanyang sarili, at agad ding napatanong kung ito ba ay dahil sa nananalaytay pa din ang dugo ng family head kay Zeke, pero ang teknik nga daw na nasaksihan niyang ginamit ni Zeke, ay tila nakita na niya kung saan dati. Dahil sa nanatiling tulala ang examiner,
ay hindi na nakapaghintay pa si Zeke at tinawag nga niya ito, upang tanungin ang resulta ng kanyang ginawang pagsusulit, at agad nang idiniklara ng examiner na nakapasa si Zeke sa pagsusulit na ito. Sunod ay inabot ng isa ang bote na may lamang berdeng likido sa ating bida, na napapatanong naman kung ano ito, pero tinanong lang naman ng lalaking ito kung maaari na bang umalis si Zeke, dahil sagabal ang pagtayo at pananatili niya sa lugar. Dahil dito ay masyado ang inis ni Zeke, na agad napapatanong kung ganito daw ba talaga ang ugali ng lahat ng tao sa henerasyong ito, at bago pa makapag-tantrum ang ating bida, ay bigla namang lumapit sa kanya si Rangis na masyado ang tuwa, at sinabi na nakakamangha ang ginawa ni Zeke, na bigla namang nagyabang at sinabing peanuts lang umano yun. Sunod ay tinanong nga ni Zeke kung ano ang ibinigay ng lalaki sa kanya, at sinabi nga ni Rangis na isa itong healing potion tanong ni Zeke, at muli nga itong kinumpirma ni Rangis at sinabi na isa itong standard na healing potion ng Eldragon family. At dahil sa anak sa labas nga si Zeke, ay pinagdudahan niyang lason ang nilalaman ng bote na ito, ngunit dahil sa kinumpirma ni Rangis na healing potion ito, ay agad napaisip ang ating bida kung isa ba itong spiritual na medisina. Ang elixir na ito ay tinatawag na Cloud-Piercing Clarity Wood, at isa itong klase ng medisina na gawa mula sa mga extremely rare na materyales. Isa na dito ang halamang gamot na matatagpuan lamang sa tinatawag na Secret Realms, gayon na din ang mga Divine Beast na mayroong puro na source power, at Phantom Beast na sobrang hirap hanapin. At pag ginamit nga daw ito ng isang tao, ay hindi lamang ang mga sariwa at bagong pinsala at sugat ang maaari nitong magamot, kundi maging ang mga lumang sugat at peklat din. Bukod doon ay mayroon din itong epekto na nagpapataas ng source power ng mga gumagamit. Bukod sa sobrang hirap makakuha ng mga materyales na kailangan, ay mahirap din ang proseso ng paggawa ng elixir na ito, kaya naman bihira lang ito lumalabas o bihira lang makita, at matapos nga itong mainom ni Zeke, ay namangha siya sa agarang epekto nito sa kanyang katawan. Isa ba talaga itong spirit medicine? Tanong niya kay Rangis. Sinabi naman ni Rangis na hindi niya alam ang tinutukoy ni Zeke na spirit medicine pero isa nga lang daw ang sigurado siya. At yun ay hamak na mas mataas ang kalidad ng mga potions na ginagawa sa Eldragon family, kumpara sa mga commercialized o mabibili sa labas ng nasasakupan ng Eldragon family. Sunod ay tinanong ni Rangis, kung talaga bang nakaka-surprise ang epekto ng potion na ito kay Zeke, na sinabi naman syempre umano. Dahil nakaya nitong gamutin ang isang malubhang pinsala sa kanyang katawan, gayon na din ang mga pinsala mula sa kanyang pag-ensayo. Sunod ay naisip ni Zeke na nakakamangha talaga ang potion na ito, pero tila wala naman daw itong naging epekto na pagtaas ng source power sa kanyang katawan, di tulad ng alam niyang spirit medicine, habang si Rangis naman ay sinabi na mas namamangha siya sa ating bida, na sinabi namang huwag siyang magpatawa. Muli ay naisip ni Zeke, na ang potion na ito ay nagawa dahil sa kaalamang natuklasan ng mga bagong henerasyon matapos ang 1,000 taon. Sinabi naman ni Rangis na nakakamangha talaga siya gayon na din ang kanyang lakas, at sinabi nga ni Zeke na ang pangarap niya ay maging pinakamalakas sa lahat, at diniklara nga ng examiner na nakapasa din si Reten. Bukod sa kanya ay nakapasa din ang mga kasamahan ni Reten, at habang iniisip nga ni Zeke na inaasahan na niyang makakapasa sila, ay bigla namang nanginig sa kaba si Rangis nang tawagin ang kanyang numero. Gayunpaman ay tinipo naman ito ang lakas ng kanyang loob at naglakad patungo sa harapan, dahil sa tila robot na paglakad ni Rangis ay napatanong si Zeke sa kanyang sarili kung bakit ito masyadong kinakabahan, at agad na siyang sumigaw upang sabihin na kayang-kaya ni Rangis ang pagsusulit, basta magtiwala lang siya sa kanyang sarili. Sa gulat ay nasabi na lang ni Rangis na huwag nang ailakas ni Zeke ang kanyang boses dahil nakakahiya umano. Sunod ay napapatanong si Zeke kung ano ang ginagawa ni Rangis matapos nitong piliin ang espada bilang sandatang gagamitin sa pagsusulit, agad na din siyang inutusang magsimula kaya naman pikit mata nitong tinipon ang kanyang lakas sa pag-atake gamit ang espada, pero tulad nga ng inaasahan ni Rangis sa kanyang sarili, ay hindi pasado ang unang subok niya, gayunpaman ay sinabi niyang susubok siyang muli. Agad na din siyang tumayo upang umatake, ngunit nag-bounce back lang din ang kanyang pag-atake, dahilan upang mawalan siya ng balanse at muling bumagsak, sa kanyang pagbangon ay nanginginig na ang kanyang mga kamay dahil sa reflection na abilidad ng mahiwagang bato. Dito ay masyado ang tawa ng mga kasamahan ni Reten, at tulad nga daw ng kanilang inaasahan ay isang pseudo-dragon lang din ang anak ng pseudo-dragon,
Agad na din nilang sinabi na tumayo na si Rangis, habang si Reten naman ay may panunuyan nitong tinanong si Zeke, kung ano ang sinasabi niya kanina. Agad na ding sumigaw si Reten, at tinanong kung ang sinabi ba ni Zeke kanina ay makakapasa si Rangis, at kung hamak na mas malakas si Rangis sa kanila. Nanatili namang tahimik ang ating bida hanggang sasabihin na nitong tumigil na sila sa mga walang katuturan nilang sinasabi, pero sinabi naman nilang nakakatawa talaga ito. Samantala sinabi naman ng examiner na isang subok na lamang ang natitira kay Rangis, at tinanong kung nais pa ba niyang subukan muli. Hindi makapagsalita si Rangis, tila nalulula sa kasalukuyan niyang sitwasyon, at nanliliit dahil sa ginagawa siyang katatawanan ng ibang examiner. Pero biglang ang lumapit ang ating bida at tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Rangis, tinanong din ni Zeke kung bakit hindi siya gumamit ng sibat, at kung bakit espada ang kanyang ginagamit. Sibat, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rangis kay Zeke. Sinabi ni Zeke na tulad ng narinig niya, ay dapat gumamit ng sibat si Rangis, at tinanong kung bakit gumagamit siya ng sandata na hindi naman nababagay sa kanya. Gayon na din kung bakit kumuha siya ng pagsusulit na wala man lang kahit anong plano. Habang pinagmamasdan sila ng mapanuyang si Reten, ay sinabi ni Zeke kay Rangis na sa kasalukuyan niyang sitwasyon, ay hindi niya kayang gasgasan ang mahiwagang bato kahit na ilang ulit pa niya itong subukan. Sunod ay muli ngang nagtawanan sila Reten, at tinanong kung isa bang stupido ang ating bida, dahil si Rangis nga daw ay wala namang kaalam-alam sa paggamit ng sibat, dahil ang mahinang nilalang niyang ama ay tanging paggamit ng espada lang ang tinuro kay Rangis. Tama sila Reten, wika ng isa, at ang pagpapalit nga daw ng sandata sa pagkakataong ito, ay tiyak na hindi na makakapagpabago pa sa resulta ng pagsusulit ni Rangis. Pero agad namang tinawag ni Zeke ang examiner, at tinanong nga niya kung labag ba sa patakaran ng pagsusulit ang pagpapalit ng sandata, at sinabi nga ng examiner na hindi umano, kaya naman agad niyang sinabi na maswerte si Rangis sa pagkakataong ito. Agad na din niyang tinanong kung pagkakatiwalaan ba siya ni Rangis sa pagkakataong ito, at biglang ang bumalik ang mga alaala ni Rangis patungkol sa pang-aalipusta sa kanya, gayon na din sa kanyang ama. Kaya naman pinilit niyang makatayo at sinabing magtitiwala siya sa ating bida, gagamit siya ng sibat ayon sa sinabi nito. Sunod ay sinabi ni Rangis sa atin na hindi nagawang makapasok ng kanyang ama sa Dragon's Nest, dahil dito ay tinawag siyang pseudo-dragon at pinagtatawanan ng lahat ng mga tao, ngunit tinanggap ng kanyang ama ang lahat ng pang-aalipusta nila sa kanya. Mapalaki lamang ng maayos si Rangis, kaya naman papatunayan niya sa lahat na siya si Rangis na pinalaki ng maayos ng kanyang ama, ay isa ding totoong dragon. Muling tumayo si Rangis at habang hawak niya ang isang sibat, ay sinabi nitong ngayong araw mismo, ay patutunayan niyang hindi sila mga pekeng dragon ng kanyang ama. Naisip din nito na kung muli siyang susubok gamit ang espada ay tiyak na parehas lamang ang magiging resulta sa mga nakaraan niyang subok, kaya naman pagkakatiwalaan niya si Zeke sa pagkakataong ito, ang problema nga lang ay hindi niya alam kung paano gumamit ng sibat. Agad namang siyang tinawag ni Zeke, at kasabay nga ng pagturo ni Zeke sa mahiwagang bato, ay sinabi niyang walang ibang kailangang gawin si Rangis kundi itarak ng diretso ang sibat na kanyang hawak, walang anumang iniisip basta itarak mo lang sa bato ang sibat, wika pa nga niya. Dahil dito ay hinigpitan ni Rangis ang hawak niya sa sibat, habang iniisip na sa pangkaraniwang pagkakataon, ay tiyak na hindi makakapagdulot ng pinsala ang direktang pagtarak niya ng sibat sa mahiwagang bato, lalo pa at mayroon itong malakas na regeneration element. Ngunit si Zeke nga lang daw ang nagtanggol sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon, kahit pa ngayong araw lamang sila unang nagkita at nagkakilala, at kahit tila kakaiba nga daw at bago sa kanya ang bagay na ito, ay ibibigay niya ang buo niyang tiwala kay Zeke, at susubukan maniwala sa kanyang sariling kakayahan sa pagkakataong ito. Tinipon ni Rangis ang kanyang source power sa sibat, at agad naisip na sa haba ng panahon na humahawak siya ng espada, ay hindi niya nagawang balutin ito ng malakas na source power, di tulad ng nagagawa niya ngayon sa sibat. At matapos nga ng buong puwersang pag-atake ni Rangis sa bato gamit ang kanyang sibat, ay halos mamatay sa sobrang pagtawa si Reten habang sinasabi na tulad ng sinabi niya, ang pagpapalit ng sandata ay hindi makakatulong upang mapagtagumpayan niya ang pagsusulit. Pero puno naman ng determinasyon si Rangis, dahil naramdaman nito na ang sibat ay tila parte na ng kanyang katawan nang hawakan niya ito, at dahil nga sa patuloy at puwersa ng ginawa niyang pag-atake,
ay tumagos ang kanyang sibat sa mahiwagang bato, na labis ikinagulat nila Reten at ng kanyang mga kasamahan. Maging ang mga examiner ay halatang natuwa din sa resulta ng ginagawang pag-atake ni Rangis, dahil hindi lang niya basta ginesgasan ang bato, kundi binutes pa nito ang bato. Agad namang pinuri ni Zeke, ang hanggang sa ngayon ay hindi pa din makapaniwalang si Rangis, hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa o resulta ng kanyang pag-atake na ginawa, at kahit pa sinabi ng examiner na nakapasa siya, ay napapatanong pa din ito kung talaga bang nakapasa siya sa pagsusulit. Umakbay nang nakangiti si Zeke sa kanya, at maiyak-iyak na si Rangis nang muling kumpirmahin ni Zeke ang resulta ng kanyang pagsusulit, kasabay nito ay agad niyang niyakap ang ating bida nang dahil sa sobrang tuwa, habang sinisigaw ng paulit-ulit na nagawa niya, nakapasa siya sa pagsusulit. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan ni Reten, at sinabi nga nila na tsambo lamang umano ang nangyari, pero si Reten ay nanatiling tahimik gigil na gigil at galit na galit. Hindi niya matanggap na tulad ng sinabi ni Zeke, ay hamak na mas malakas si Rangis sa kanila, at mas maganda ang naging resultang naibigay ni Rangis sa pagsusulit, hanggang sa idiniklara ng examiner na dito na nagtatapos ang pagsusulit. Matapos nito ay diniklara din ng examiner na magsisimula na ang entrance ceremony, kaya naman agad tinanong ni Zeke kung tapos na ba ang pagsusulit, parang ganun na nga wika naman ni Rangis, at sinabi na malamang sa mayroon pang ibang pagsusulit matapos silang makapasok ng Dragon's Nest. Sunod ay lumabas ang grupo ng mga lalaki mula sa madilim na pasilyo, at matapos nga silang tuluyang makalabas ay sinabi ng examiner na ang family head ng Eldragon family, ay magbibigay ng speech bilang pagbati sa lahat ng nakapasa sa pagsusulit. At matapos ngang makita ni Zeke ang lalaking ito, ay agad niyang tinanong kung sino naman ang lalaking may malamig at madilim na ekspresyon sa muka. Kinakabahang sumagot si Rangis at sinabing yun ang family head. Gayunpaman ay sinabi ni Zeke na yun na ba ang family head, bakit ganun ang itsura niya at di man lang siyang umiti, parang mas malamig pa siyang tignan kumpara sa yelo, at agad ngang tinakpan ni Rangis ang kanyang bibig, kasabay ng pagsabi nito na mas mainam kung manahimik na lang si Zeke. Pakiusap tumahimik ka na wika pa nga nito ng paulit-ulit at tumango naman ang ating bida. At matapos nga siyang tumingin muli sa grupo ng mga ito, ay sinabi niyang ang kasalukuyang lakas pala ng Eldragon family ay ang mga ito. At sinabi na ilan sa kanila ay mga 7 stars level habang ang iba ay 6 stars level naman. Para kay Zeke ay malakas na ang puwersang ito, lalo na at ang kasalukuyang Eldragon family head na si Balze Eldragon ay isang 8 stars level. At 1,000 taon nga daw ang nakakalipas ay bilang lamang sa daliri ang mayroong lakas ng 8 stars level, pero hindi naman siya nakakatiyak kung ilan ang may 8 stars level sa kasalukuyang era. Sunod ay sinabi ni Zeke na hindi niya gusto ang kasalukuyang family head, at dahil sa muli siyang pinapatahimik ni Rangis, ay naisip na lang nito na hindi niya lubos akalain na ito ang kanyang ama sa buhay niyang ito. At habang naglalagablab ang madilim na aura na nakabalot sa katawan ng family head, ay sinabi ng examiner na manahimik ang lahat dahil magsasalita na si Master Balza. Matapos itong magtungo sa harapan ng lahat ay simple lamang ang binitawan niyang salita. Magsikap silang lahat upang magsilbing laman at dugo ng Eldragon family, kasabay ng paglabas niya sa nakakatakot niyang aura, at kahit pa hindi naman apektado si Zeke dito, ay labis ang naramdamang takot ng mga kapwa niya examinee, at ilan sa kanila ay hirap huminga at kinikilabutan. Agad nga ding napansin ni Zeke na maging si Rangis ay apektado sa aura ng family head, at hindi nga niya lubos akalain na karamihan sa mga kasamahan niya ay talagang na-overwhelmed sa pressure na nagmumula sa family head. Bukod dun ay naramdaman nga din ni Zeke na mayroong matinding puot sa aura ng family head. Ngunit kahit hindi nga daw niya alam ang dahilan nito, ay hindi pa din niya makuhang magustuhan ang pagkatao ng kanyang ama. At sa pagtalikod ng family head, ay isang lalaki ang muling kumuha sa kanilang atensyon. Ito ay ang isang lalaki na mayroon blonde na buhok, at masaya nga nitong pinasalamatan si Balza sa kanyang mga binitawang salita. Sunod ay sinabi nito na mataas ang expectation ni Master Balza sa kanilang lahat, at tulad nga daw ng kanyang Master Balza ay maikli lang din ang sasabihin niya. At habang napapatanong si Zeke sa kanyang sarili kung sino ang lalaking ito, ay sinabi naman nito na magsikap sila sa pagpapalakas. Yun na yun tanong ng examiner, pero sinabi lang naman nito na ang mga nag-aalala sa maliliit na bagay ay maagang nakakalbo, kaya hindi na niya pinahaba pa ang kanyang speech, at hindi nga maunawaan ni Zeke kung bakit ganun sila.
Gayunpaman ay nagpapasalamat naman siya dahil nagbago na ang atmosphere sa paligid. Sunod ay sinabi ng examiner na ngayon ay itatalaga na nila ang mga bagong estudyante sa kanilang dormitoryo, at ang lahat na daw ng mga numerong tatawagin nila ay kailangan ng magtungo sa dormitoryo kaagad. Kaya naman tinanong ni Zeke kung hindi ba sila matatalaga sa iisang dormitoryo lamang, at sinabi nga ni Rangis na mayroong 4 na dormitoryo dito sa Dragon's Nest. Ang mga estudyante na nakakapasok sa paaralan, ay binibigyang pahintulot na manirahan sa East, West, South at North Dormitory. At nang tawagin nga ang numero ni Zeke ay agad itong tumayo at nagpaalam kay Rangis, na talaga sa East Hall o East Dormitory ng paaralan ang ating bida. At habang naglalakad ito sa isang pasilyo ay sinabi niyang madami nang nagbago sa lugar na ito makalipas ang 1,000 taon, at matapos nga niyang matagpuan ang kanyang kwarto, ay sinabi niya sa atin na naligaw umano siya, kaya naman hindi siya agad nakarating sa kanyang kwarto at malamang na nauna nang nakarating ang kanyang roommate. Matapos niyang buksan ang pintuan, ay masaya nitong binati ang bago niyang roommate at agad na humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Gayunpaman ay sila na nga daw ang magkakwarto magmula sa araw na ito, at masyado nga ang kanyang gulat matapos malaman na ang kanyang roommate, ay walang iba kundi si Rangis din. Dahilan upang masabi ni Zeke na mukhang mayroon talaga silang hindi pangkaraniwang koneksyon sa isa't isa. Tinanong ni Zeke kung wala na bang kaganapan sa araw na ito, agad itong kinumpirma ni Rangis at sinabing bukas na magsisimula ang kanilang training, ganun ba wika ni Zeke, dahilan upang mapatanong si Rangis kung hindi ba siya nakinig sa paliwanag ng examiner, na agad namang kinumpirma ni Zeke, dahil sinadya nga daw niyang hindi makinig sa sinasabi nila. Sunod ay sinabi ni Rangis na kailangan nilang matulog ng maaga, at ito nga ay sa kadahilanang magsisimula na ang training bukas. Ngunit habang nakatingin sa bintana, ay naisip ni Zeke ang patungkol sa plano niyang pagtakas sa Eldragon family at paglalakbay. Pero matapos niyang malaman ang patungkol sa mahiwagang bato na may kakayahang mag-regenerate, gayon na din sa healing potion, ay nasabi niyang madami siyang natuklasang interesanteng bagay habang nagaganap ang pagsusulit. At kung nais nga daw niyang maunawaan ang lahat ng mga pagbabagong naganap makalipas ang 1,000 taon, ay hindi na masama ang idea na manatili muna sa Eldragon family ng pansamantala. Makalipas nga ang 1 buwan sa paaralan, ay patuloy silang sumasailalim sa matinding training, habang hawak nila sa magkabila ang mga kamay ang mabibigat na dumbbells, ay sinabi ng instructor na ang tinuro niyang Dragon's Breath sa kanilang lahat, ay ang isa sa napakahalagang teknik na natuklasan at ginawa ng kanilang 15th Eldragon family head. At matapos sabihin ng instructor na kailangan nilang ma-master ang teknik na ito sa anumang sitwasyon, ay napansin niya ang isang estudyante, at naisip na ilan sa mga ito ay na-master na ang Dragon's Breath, lalo na ang batang babae na ito na tinawag niya bilang Master Lika, at dahil sa umaapaw ang enerhiya nito ay naisip din ng instructor na malapit na siyang makarating sa 2 stars level. Maliban kay Lika ay mayroong pang isang umagaw sa kanyang atensyon, at hindi nga siya makapaniwala sa kasalukuyang ginagawa ni Zeke, dahil maliban sa mga dumbbells ay nakapatong din ang mga malalaking bato sa kanyang ulo at mga braso, dahil dito ay agad na sabi ng instructor sa kanyang sarili na nananalaytay talaga sa kanya ang dugo ng family head. Gayunpaman ay wala nga daw nagturo kay Zeke mula nang bata pa lamang siya, kaya naman kakaiba sa kanya ang kasalukuyan niyang nasasaksihan. Habang si Zeke naman, ay hindi lubos akalain na ang tinatawag niyang Dragon King's Breathing Technique, ay napag-ibayo pa ng mga sumunod na family head sa kanya, bukod doon ay tinuturo na din ito sa iba pang mga miyembro ng sangay ng kanilang pamilya. Ang breathing technique ayon kay Zeke, ay pamamaraan upang tipunin ang mga source power sa paligid patungo sa kanyang katawan, at ang source power na ito matapos ma-circulate ay nagpapalakas sa source power ng isang tao, at ang batayan nga daw ng efficiency nito, ay abilidad at katalinuhan ng bawat tao, kaya naman ang mga malalaking pamilya sa daigdig na ito na nakakagawa ng mga teknik, ay pinapanatili itong ligtas at hindi hinahayaan na matutunan ng iba maliban sa kanilang mga sangay. Naisip din ni Zeke na ang Dragon's Breath ay isang ligtas na pamamaraan bukod dun ay madali din itong matutunan, ngunit hindi nga daw niya ito kailangan kung magagamit lamang ito habang nagpapahinga siya. Dahil ang kanyang sariling version ng breathing technique, ay isang teknik na hinahayaan siyang mamanipula ang source power sa paligid kahit pa gumagalaw siya. Kaya naman bukod sa ibang iba ito, ay malakas din ang epekto nito lalo na sa labanan, ngunit dahil sa mahirap itong matutunan,
ay bilang lamang ang nakakaalam ng teknik na ito. Naisip din niyang mas sinamplihan nila ang kanyang teknik, nang sa gayon ay maaari itong matutunan ng mga sangay ng kanilang pamilya, at ang ginawa nga daw nilang ito ay malaking bagay sa pagpapalakas ng kanilang pamilya, kaya naman hindi niya lubos akalain na ang mga nadiskubre niyang teknik dati, ay mayroon pa ding epekto sa kasalukuyang era, dahilan upang mapatanong din siya sa kanyang sarili kung ang ibang martial arts technique daw kaya niya, ay nagbago na din matapos ang 1,000 taon. Nakakatuwa ito, wika pa nga ni Zeke sa kanyang sarili, habang si Lika naman ay tahimik na pinagmamasdan si Zeke. Samantala sa cafeteria naman ay hindi makapaniwala ang ibang estudyante, dahil sa lakas kumain ng ating bida, at habang patuloy siyang kumakain ay napansin niyang tila tahimik si Rangis, kaya naman agad niyang tinanong kung ano ang problema nito, sabay sabi na hindi siya magkakaroon ng sapat na lakas pag hindi siya kumain. Pero tinanong lang naman ni Rangis kung sa tingin ba ni Zeke ay hindi weird ang kanyang stamina. Yun ba, wika ni Zeke, at sinabi na kailangang kumain ng madami ni Rangis kung nais niyang lumakas, nang sa gayon ay mas mapag-igihan pa niya sa pag-ensayo. Agad na din niya itong inalok ng kanyang kinakain, pero sinabi naman ni Rangis na sapat na ang kanyang kinuhang pagkain. Habang iniisip ni Zeke na ang ilan sa mga estudyante ay talaga namang well-trained na nang pumasok sa paaralan, ay biglang lumapit si Lika at sinabing nakakahanga umano ang ating bida. Agad namang tinanong ni Zeke kung sino ba siya, dahilan upang maibuga ni Rangis ang kanyang kinakain, pabulong na tinanong ni Rangis kung hindi ba niya kilala ang babae sa kanyang harapan, at sinabi na ito ay si Master Lika, ang anak ng family head na si Balza, pero sinabi lang naman ni Zeke na anong magagawa niya sa hindi nga niya ito kilala. Agad tumulo ang mga pawis ni Rangis, habang sinasabi na hindi ito tama, dahil si Master Lika nga daw ay isa sa mga kandidato upang maging susunod na family head, hindi siya ang tao na maaari mong kausapin ng normal o pangkaraniwan tulad ng iba, wika pa nga ni Rangis. Ganun ba, sagot ni Zeke, at sinabi na maging siya man ay anak din ng family head, anak sa labas nga lang, wika pa niya. Kaya naman biglang natahimik si Rangis, habang si Lika ay tinatanong kung totoo ba ang kanyang narinig, na anak talaga ng family head sa labas si Zeke. Dito ay muling pinakilala si Lika bilang isa sa mga kandidato sa pagiging family head, bukod dun ay sinabi din sa atin na ang buo niyang pangalan ay Lika Typhona L. Dragon. Bakit naman ako magsisinungaling patungkol sa pagiging anak sa labas, tanong ni Zeke kay Lika, na tinanong naman kung paanong nagkaroon ng lakas ang anak sa labas upang wasakin ang mahiwagang bato gamit lamang ang kanyang kamao. Paano yon nagawa ng isang anak sa labas na katulad mo? Na hindi naman nagmula sa mga sikat na pamilya, tanong pa nga niya kay Zeke, dahil ako si Zeke, sagot ng ating bida, sabay sabi kay Rangis na tama na ang pagtunganga at magpatuloy na siyang kumain, dahilan upang pansamantalang matahimik ang dalawa. Sunod ay biglangang nangiti si Lika, at sinabing isa talagang interesanteng tao ang ating bida, agad na din itong naupo sa kanilang tabi, at tinanong kung nais bang magsilbi ni Zeke sa kanya, pero tinanong lang naman ni Zeke kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi nga ni Lika na nais niyang maging isa sa kanyang mga tagasunod ang ating bida, ako na ang magiging backer mo magmula ngayon, wika pa nga niya, dahil sino mang anak sa labas umano ay tiyak na gustong magkaroon ng mga kakampi at backer, di ba? Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at tulungan mo akong maging susunod na family head, at pag naging family head na ako ay matutupad din ang mga pangarap mo, wika ni Lika, sabay tanong kung pumapayag ba ang ating bida, na agad-agad ay tumanggi sa alok ni Lika. Agad tinanong ni Lika kung ano ang kanyang dahilan, at kung tulad ba niya ay ang posisyong family head din ba ang kanyang pangarap, at dahil sa aura na lumabas sa katawan ni Lika, ay naisip ng ating bida na malapit na siyang maging 2-star level, at dahil nakakapaglabas na ito ng aura sa murang edad ay tila interesante umano siya. Gayunpaman ay maaari nga daw gawin at isipin ni Lika anumang naisin niya, pero wala nga daw interest sa pagiging family head o anumang mataas na posisyon si Zeke. At nang tanungin nga ni Lika kung bakit, ay biglang tinarak ni Zeke ang kutsilyo sa lamesa, at sinabing walang dahilan upang pagsilbihan niya ang sinuman, dahil siya ang pinakamalakas na tao. Dahil dito ay biglang natahimik si Lika, hindi ito makapaniwala sa kanyang sarili na na-overwhelmed siya ni Zeke sa pagkakataong ito, agad namang sinubukan ni Rangis na pumigitin at patigilin na ang dalawa. Ngunit dahil sa hindi nga niya matanggap na na-overwhelmed siya ni Zeke, ay gagamit na siya ng puwersa upang mapasunod ang ating bida, at agad na niyang inanyayahan sa isang labanan si Zeke, na tila wala namang pakialam at nagpatuloy lang sa kanyang pagkain.
Makalipas ang ilang sandali ay taranta ang ibang estudyante. Dito ay tinanong ng isa kung saan sila magtutungo. Sinabi naman ng lalaki sa kanan na sa training ground umano. Dahil ang mga batang henerasyon ay magkakaroon ng laban, at sinabi na si Master Lika ang lalaban, dahilan upang magulat ang lalaki. Master Lika mula sa Typhon na family ba, tanong niya. Sabay tanong kung sino ang may lakas ng loob na labanan siya. Pagdating sa training ground, ay napapatanong sila kung sino ang makakalaban ni Master Lika, habang si Zeke naman ay hindi makapaniwala na seryoso pala talaga si Lika. At tinanong nga ni Rangis kung ayos lang ba si Zeke, dahil ang kanyang makakalaban ay si Master Lika. Kahit patawagin mo siyang Master, hindi ko siya kilala, wika ni Zeke, at tinanong kung bakit naging formal na din ang pakikipag-usap ni Rangis sa kanya. At sinabi nga ni Rangis na kailangan niyang magpakita ng pagrespeto, matapos niyang malaman na anak din ng family head si Zeke. Gawin mo ang nais mo, wika ni Zeke, pero ang pinaka-importanteng bagay nga daw ngayon ayon kay Rangis, ay ang pagkonsidera ni Zeke sa kanilang laban ni Master Lika. Ayon kay Rangis ay anak ng family head na si Balza Eldragon si Lika. Kaya naman nananalaytay sa kanya ang dugo ng family head, bukod dun ay nananalaytay din kay Lika ang dugo ng Typhon na family, isa sa 4 na malalaking pamilya na sumusuporta sa Eldragon family. Isang prodigy si Lika, wika pa nga ni Rangis, dahil na-master na niya ang lahat ng forms ng tinatawag na Typhon na family hereditary lightning greatsword technique sa murang edad, at tulad nga daw ng iba pang mga anak ng family head na si Balza, ay mayroong nakakatakot at nakakapangilabot na talento si Lika. Wala akong nauunawaan sa lahat ng sinasabi mo, maliban na lang sa siya ay anak ng kasalukuyang family head, wika ni Zeke, kaya naman tinanong ni Rangis kung paano yun nangyari. Pero sinabi lang ni Zeke na ang lahat ng impormasyong ito ay bago sa kanya. Muli ay tinanong ni Rangis kung paano ito nangyari, pero sinabi ni Zeke na maging siya man ay walang alam, kaya wag siyang tanungin nito. At bigla ngang napatingin si Rangis kay Zeke, matapos itong tumawa at sabihin na dahil wala siyang alam patungkol sa mga bagay na sinasabi ni Rangis, ay mas ma-enjoy niya ang kanilang laban, napaka-exciting nito, wika pa nga niya. Pero hindi nga maalis kay Rangis ang pag-aalala, dahil kahit umano gaano kalakas si Master Zeke, ay ibang-iba pa din ang lakas ni Master Lika, at agad tinanong kung bakit tinanggap ni Zeke ang hamon ni Lika, pero sinabi lang naman ni Zeke na wala siyang tinatakbuhang hamon. Lalo na at mukhang nakahanda na nga daw ang humamon sa kanya ngayon. At habang hawak nga ni Lika ang kanyang espada na nakatarak sa lupa, at habang lumalabas ang aura nito sa kanyang katawan, ay tinanong niya kung tapos na ba silang mag-usap. Muli ay pasiga na tinanong ni Lika kung hindi pa ba sila tapos sa kanilang usapan, at sinabi nga ni Zeke na handa na umano siya, habang si Rangis naman ay biglang nanginig sa takot at gulat. Agad na ding tumakbo si Rangis palayo sa kanila, habang sinasabi kay Zeke na mag-ingat na lamang siya sa kanilang laban. Tinanong naman ni Zeke si Lika, kung bakit masyado siyang determinado na makalaban ang ating bida. Sagot ni Lika ay nais niyang maging susunod na family head ng kanilang Eldragon family, at para maisakatuparan ito, ay kailangan niyang talunin si Zeke, nang sa gayon ay maging isa ito sa kanyang mga tagasunod. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Zeke? At kung ano nga daw ba ang kinalaman niya sa pangarap ni Lika na maging family head. Kaya naman tinanong ni Lika kung hindi ba alam ni Zeke ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang Eldragon family, at kung ang pagiging isang anak ba niya sa labas ang dahilan kung bakit wala siyang kaalam-alam. Pero sinabi lang naman ni Zeke na hindi nga daw, at kung tatanungin siya nito patungkol sa kanilang pamilya ay limitado lamang ang alam niya. Dahil dito ay sinimulan ni Lika ang pagpapaliwanag, at sinabi na kasama siya at Zeke ay 5 silang kandidato para maging susunod na family head, at maliban na daw kay Zeke, ay konektado ang lahat ng kanyang mga kapatid sa 4 na pangunahing sangay na pamilya ng kanilang Eldragon family, at dahil sa sobrang halaga ng posisyon bilang family head ng Eldragon family, ay pinag-agawan nito ng 4 na pamilya. Dahil din dito ay nagtungo ang mga kapatid ni Zeke sa Dragon's Nest upang mag-aral. Gayon na din para maging representative ng bawat malalaking pamilya, at dahil sa nagiging kompetisyon ang pagiging susunod na family head, ay kailangan umano ni Lika ng malalakas na tao, nang sa gayon ay magkaroon siya ng abilidad na labanan ang kanyang mga kuya. Agad namang naisip ni Zeke na ito ay tunggalian sa pagitan ng 4 na pangunahing sangay na pamilya ng Eldragon family, at masyado nga daw komplikado ang mga bagay-bagay na ito, kaya naman hindi siya sigurado kung mauunawaan ba niya ito,
o kung nais niya itong unawain. Sunod ay sinabi ni Lika na bilang isa sa kandidato upang maging family head, ay kailangan niyang mapag-ibayo ang kanyang kaalaman gayon na din ang kanyang kapangyarihan, at mga taga-sunod. At kasabay ng mabilis niyang pagsugod patungo sa ating bida, ay sinabi nitong ngayon mismo ay gagapiin niya si Zeke upang maging isa ito sa kanyang mga taga-sunod. Pero mabilis namang naiwasan ni Zeke ang isang malakas na pag-atake mula kay Lika. Gayon na din ang mga sumunod pang pag-atake ni Lika. Gayunpaman ay hindi nga daw niya haayaan na makatakas si Zeke sa kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa kanilang nasasaksihan. Dahil sa sobrang bilis ng kanilang mga galaw, higit sa lahat ay ang tila walang hirap na pagwas-iwas ni Lika ng kanyang mabigat na greatsword sa pag-atake. At habang patuloy nga nilang pinapanood ang laban ng magkapatid, ay sinabi ng mga ito na pulido ang pag-control ni Lika sa kanyang source power. Kaya naman ang kanyang mga pag-atake ay lalong bumibilis habang tumatagal, at nasabi na nga lang nilang ito pala ang kapangyarihan at lakas ng anak ng family head mula sa mga pangunahing sangay ng pamilya. Sinabi nga din nila na hindi magtatagal ay magkakaroon na ng resulta ang kanilang laban, ang hindi nila alam ay paulit-ulit na napapatanong si Lika sa kanyang sarili kung bakit, at kung paanong patuloy na iniiwasan ni Zeke ang kanyang mga pag-atake, gayon na din kung bakit tila pinaglalaroan lang siya nito. Habang si Rangis ay hindi maiwasang mamangha at mawala ang pag-aalala kay Zeke. Habang si Zeke naman ay sinabi na ang martial arts na ginagamit ni Lika sa kanilang laban, ay hindi pa niya nakita dati, at ang bilis nga daw ng galaw ni Lika ay hindi niya maaaring ikumpara sa isang pangkaraniwang 1-star level lamang, pero galit ngang sinabi ni Lika na manahimik si Zeke at mag-focus na lamang siya sa kanilang laban. Inikom ni Zeke ang kanyang kamao at sinabing nakafocus naman siya sa kanilang laban, at yun nga daw ang dahilan, kung bakit kaya niyang maglunsad ng isang malakas na pag-atake patungo kay Lika ng ganun lamang kasimple. Agad na nasuka si Lika dahil sa lakas ng pag-atake, bukod dun ay napaluhod din siya habang hawak ang kanyang espada at sikmura, agad namang nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga manunood na napapatanong kung paanong naiwasan ni Zeke ang pag-atake ni Lika. At kung sino daw ba talaga ang ating bida? Habang namimilipit pa din sa sakit, tinanong ni Lika kung bakit hindi tumatama ang kanyang pag-atake kay Zeke, dahil kung ikukumpara nga daw sa mga kapwa niya 1-star, ay alam niya sa kanyang sarili na hamak na mas mabilis siya, kaya dapat umano ay hamak na mas mabilis din siya kay Zeke. Sinabi naman ni Zeke na mas mabilis nga si Lika sa lahat ng 1-star na kanyang nakita, pero sa mga mata nga ng ating bida ay isa pa din siyang 1-star level. Isa ka ding 1-star sagot ni Lika, at dapat ay hindi nga daw kayang sabayan ni Zeke ang kanyang bilis at paggalaw, simple lang dahilan wika ni Zeke, at yun nga ay ang kanyang paghinga, paggalaw ng kanyang mata, gayon na din ang pagbabago ng direksyon ng kanyang mga muscles, at sa pamamagitan nga daw ng panunood at pamamasid niya sa mga ito, ay maaari na niyang basahin anumang kilos na susunod na gagawin ni Lika, at ang karagdagan ay base na din sa kanyang mga experience sa buhay. Huwag kang magpatawa sagot ni Lika kasabay ng isang mabilis na pag-atake patungo kay Zeke gamit ang kanyang espada, pero kasabay ng pag-iwas ni Zeke ay sinabi niyang katulad ng mga binitawan niyang salita ngayon lamang, ay nakikita at nababasa niya ang bawat galaw ni Lika, at muli ay naglunsad nga ito ng isang pag-atake patungo kay Lika, dahilan upang tumilapon ito patungo sa pader ng mayroong napakalakas na puwersa. Habang nananatili sa kanyang posisyon si Zeke, ay agad na napasigaw ang mga manunod at napapatanong kung natalo nga ba talag si Lika. Master Zeke, ang galing mo, natalo mo si Master Lika, wika ni Rangis, pero sinabi naman ni Zeke na hindi pa umano, dahil hindi pa tapos ang kanilang laban at biglangang tumayo si Lika sa gitna ng mga alikabok. Sinabi ni Zeke na nagawang ma-focus ni Lika ang kanyang source power sa kanyang core, kaya naman nakaya niyang tanggapin ang naging pag-atake ng ating bida nang walang natatamong malubhang pinsala. Dahil din dito ay nasabi ni Zeke na kakaiba nga talagang bata si Lika. Sapat na ang inyong naging laban, Master Lika, wika ni Rangis, pero sinabi ni Zeke na mas mainam kung lumayo na lamang siya, dahil maaari siyang masaktan sa kanilang susunod na salpukan ni Lika. Sunod ay napansin ni Zeke ang mas malakas na paglabas ng aura mula kay Lika, at agad napatanong sa kanyang sarili kung naging ganap na bang 2-star si Lika ngayon. Maging ang mga nanunood ay napansin din ang pagbabago kay Lika, at sinabi nga nilang hindi sila maaaring magkamali, dahil ang marka na nagliliwanag mula sa katawan ni Lika ay patunay na isa na siyang 2 stars na mayroong puting aura.
Ang 2-star ay antas ng kapangyarihan kung saan ang source power ay maaari ng magamit ng isang tao sa kanyang martial arts o labas ng kanyang katawan, at ang bumabalot at lumalabas na source power sa kanilang katawan ay ang tinatawag na aura. Agad nagpasalamat si Lika at sinabing dahil kay Zeke ay naabot niya ng mas maaga ang 2 stars level, at dahil dito wika ni Lika, ay wala na umanong pag-asa pang manalo ang ating bida, kasabay ng kanyang pag-atake patungo kay Zeke habang nababalot ng aura ang kanyang espada. Pero natawa lang naman si Zeke, at masyado nga itong masaya habang sinasabi na malaki umano ang pinagbago ng bilis ni Lika, at kasabay ng muli niyang pag-iwas ay sinabi nitong nakakagulat ang bilis ni Lika ngayon. Pero bigla nga siyang napatigil nang mapansin niya ang sugat sa kanyang pisngi. Alam ko na iiwasan ko ang lahat ng pag-atake niya wika ni Zeke sa kanyang sarili. Habang si Lika naman ay tinanong kung nakita na ba ni Zeke ang diferensya ng lakas nila ngayon. Ito ang tunay kong abilidad wika ni Lika, at dahil sa ganap na nga daw siyang 2-star ngayon, gayon na din dahil sa mayroon na siyang 2-star aura, ay ipapakita niya kay Zeke ang tunay na kapangyarihan ng True Thunder Greatsword technique niya. Kung ganun ay makakakita ako ng martial arts ngayon na hindi ko pa nakikita dati wika naman ni Zeke, at para sa kanya nga ay ito umano ang pinakamasaya at pinakamagandang mangyayari sa kanilang laban. Pero biglang ang ginamit ni Lika ang Lightning Greatsword technique na Lightning Flash sa pag-atake, dahilan upang mabalat ng kidlat si Zeke at agad na sinabing teka muna, sabay tanong kung anong klase ng technique ang ginamit niya, at kung paano niya nagagawa mamanipula ang kidlat, sabay sabing masyadong kalabisan na ang pag-atake na ito. At dahil sa mga katanungan ni Zeke, ay sinabi ni Lika na mukhang nagulat umano ang ating bida at tinarak nga niya ang kanyang espada sa lupa, habang ito ay nababalot ng gintong liwanag at mga kidlat, kasabay nito ang paggamit niya sa teknik na lightning net, pero madali naman itong naiwasan ni Zeke, at habang nasa ere ito ay sinabi niyang ibang-iba na ang lakas ni Lika kumpara kanina. At naisip na sa kasalukuyan niyang lakas ay magiging mahirap ang kanilang laban dahil sa mga kidlat ni Lika. Maging ang mga manunood ay napapatanong kung anong klase ng labanan ang kanilang nakikita, at masyado nga din ang kanilang pagkamangha dahil matapos maging isang 2-star level si Lika, ay bigla nang bumaliktad ang kanilang laban, dahil dito ay muli ding nakaramdam ng pag-aalala si Rangis. Naisip ni Zeke na simple lamang ang mga ginagawang paggalaw at pag-atake ni Lika. Wala naman daw itong pinagbago nung 1-star pa lamang siya. Ngunit dahil nga sa aura na na-unlock ni Lika matapos siyang makarating sa 2-star level, ay mas lumakas ang bawat pag-atake ng Lightning Greatsword technique niya. Hindi nga din lubos akalain ni Zeke na mas lalo pang bumilis si Lika ngayon, higit pa doon ay masyadong misteryoso ang kanyang mga kidlat, ngunit kahit nga daw kayang balutin ni Lika ng kidlat ang kanyang buong katawan, ay kaya naman niyang ma-counter ang mga pag-atake nito. Gayunpaman ay curious nga daw siya, sa kung anong klase ng kapangyarihan meron si Lika at ang kanyang teknik, at patuloy nga siya sa pag-iwas sa mga pag-atake ni Lika habang pinag-aaralan ang kanyang abilidad. At dahil sa patuloy na nakangiti si Zeke habang umiiwas sa mga ginagawang pag-atake ni Lika, ay sinabi nitong mukhang relaxed pa daw ang ating bida, gayunpaman ay sisiguraduhin nga daw niyang mawawala ang mga ngiti sa mukha ni Zeke at muli nga itong tumakbo patungo kay Zeke. Matapos makalapit si Lika kay Zeke, ay ginamit nito ang Swift Thunder technique sa pag-atake, kung saan ay nabalot siya at ang kanyang espada ng gintong liwanag at kidlat, pero muli ay naiwasan naman ni Zeke ang pag-atakeng ito ni Lika. Ngunit habang iniisip niyang tulad ng isang kidlat ang bilis ni Lika sa kasalukuyan, ay bigla nitong winasiwas patungo kay Zeke ang kanyang espada, at dahil sa lakas ng pag-atake ay tumilapon ang ating bida na nagdulot ng malakas na pagbulusok ng hangin at alikabok sa lugar. Agad nga ding tumalon si Rangis patungo kay Zeke nang dahil sa labis na pag-aalala, at agad nga din siyang sinubukang pigilan ng isa sa mga manunood. Samantala matapos namang makatayo si Zeke mula sa pag-atake ni Lika, ay muli itong naglunsad ng isang mabilis at malakas na pag-atake. Ang pag-ataking ito ay tinatawag na Lightning Flash, at muli ngang tinamaan si Zeke ng pag-atake ni Lika. Gayunpaman ay madali namang nakatayong muli si Zeke, at habang napapatanong nga si Lika kung bakit patuloy pa ding nakakatayo si Zeke matapos ng kanyang sunod-sunod na pag-atake, ay mabilis namang tumakbo patungo sa kanila si Rangis, habang sumisigaw at sinasabi kay Master Lika na tumigil na ito sa kanyang pag-atake, dahil sapat na umano ang mga nasaksihan nila sa kanilang labanan.
Pero tinanong naman ni Lika kung hindi ba nauunawaan ni Rangis ang kanilang sitwasyon, dahil pag tumigil na daw siya sa kalagitnaan ng kanilang labanan, ay magmimistulan itong isang insulto kay Zeke. Kaya naman agad sumigaw si Rangis at pinakiusapan si Master Zeke na sumuko na lamang. Sinabi nga din ni Lika na sa kanyang palagay ay tama si Rangis, at dahil sa malubha na umanong kalagayan ni Zeke, ay mas mainam kung sumuko na lamang siya at magsilbi kay Lika, nang sa gayon ay tumigil na siya sa kanyang mga pag-atake, pero nanatili namang nakangiti at tahimik si Zeke. Dahil dito ay sinabi ni Lika na kahit paanak sa labas si Zeke, ay isa pa din talaga siyang proud na Eldragon, dahil din dito ay muling ginamit ni Lika ang kanyang aura, at sinabi na kung ito ang nais ni Zeke, ay gagamitin niya ang kanyang buong lakas upang tapusin na ang kanilang laban. Agad nga ding tinaas ni Lika ang kanyang greatsword gamit ang dalawa niyang mga kamay. Kasabay ng pagbagsak ng kidlat mula sa kalangitan ay ang pagtipon niya ng kanyang buong lakas, at matapos nga niyang gamitin ang first secret art ng kanyang teknik na tinatawag na Heaven's Thunder sa pag-atake, ay bumagsak patungo kay Zeke ang isang malakas na gintong enerhiya mula sa pag-atake ni Lika, dahilan upang madurag at mawasak ang mga bato mula sa kanyang kinatatayuan. Kasunod nito ay ang pagtama ng mga gintong kidlat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, at masyado nga ang takot at pag-aalala ni Rangis sa kanyang kaibigan, na matapos bumagsak ay agad umusok ang buong katawan at patuloy pa din sa pag-spark ang mga gintong kidlat na bumalot sa kanya. Agad ding tinarak sa lupa ni Lika ang kanyang greatsword, at sa kanyang pagtalikod ay nanghingi siya ng pasensya kay Zeke, pero dito na nga daw nagtatapos ang kanilang laban. Pero isang tinig ang kanyang narinig na nagsasabing ganun pala yun, at bigla nga ding bumulusok ang isang gintong aura ng kidlat patungo sa kalangitan, kaya naman biglang nanlaki ang mga mata ni Lika nang dahil sa gulat. Sa kanyang paglingon ay bahagyang nagdilim ang kanyang muka, habang tinatanong kung paano itong nangyari, at kung paanong nagkaroon ng lightning aura si Zeke, ngunit habang nakangiti ito sa kanyang pagtayo, ay sinabi lang naman niyang lightning aura pala ang tawag dito, pero kung tinatanong nga daw siya ni Lika kung paano siyang nagkaroon ng lightning aura, ay wala siyang maisasagot, dahil maging siya man ay hindi alam ang dahilan, at hindi nga ito makapaniwala sa naging sagot ni Zeke sa kanyang tanong. Sunod ay mayabang ngang sinabi ni Zeke, na sa totoo lang ay sinasadya niyang tanggapin ang lahat ng pag-atake na ginagawa ni Lika, nang sa gayon ay matutunan at mapag-aralan niya ang kapangyarihan ni Lika, at sa di inaasahang pangyayari nga daw ay kaya na din niyang gamitin ang lightning aura, pero ayon kay Lika ay imposible nga itong mangyari. Sa isipan ni Zeke, ay sinabi niya sa atin na sinadya niyang tanggapin ang pag-atake ni Lika dahil sa kanyang misteryosong kidlat, at habang tinatanggap niya ang mga pag-ataking ito, ay patuloy naman ang paggamit niya sa kanyang breathing technique na Dragon King's Breath. At matapos nga daw magkaroon ng reaksyon ang Dragon King's Breath sa misteryosong kidlat na aura ni Lika, ay nagsimula na ding matipon ang mga gintong kidlat sa kanyang katawan, at kahit pa hindi niya ito inaasahan, ay natutunan na din niyang mamanipula ang gintong kidlat, kahit pa hindi niya alam kung paano talaga ito nangyari at nagawa ng kanyang Dragon King's breathing technique. Sunod ay sinabi nito na malamang sa mayroong unique na constitution si Lika. Ngunit matapos niyang maalala ang patungkol sa greatsword technique ng pamilya ni Lika, ay sinabi niyang malamang na ang buo nilang pamilya ay mayroong unique na constitution. Agad nga din siyang naglakad palapit kay Lika, habang sinasabi na hindi niya lubos akalain na ang source power pala ay mayroon talagang lightning properties, dahil dito ay masasabi niyang napakagandang training umano ng kanilang naging laban. Higit sa lahat ay nais nga daw pasalamatan ni Zeke si Lika, dahil ngayon ay naabot na din niya ang 2-star level, at matapos siyang mapalibutan ng gintong kidlat, ay sinabi ni Zeke na ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ngunit muli ay naglunsad nga ng isang malakas na pag-atake si Lika gamit ang kanyang greatsword na nababalot ng gintong enerhiya at kidlat, pero madali lang naman itong naiwasan ni Zeke at agad na din siyang naghanda para sa gagawin niyang pag-atake, ngunit sa di inaasahang pangyayari ay hindi niya nakontrol ang kanyang bilis at tulad ng isang kidlat, ay agad siyang napunta sa kabilang parte ng arena. Agad ding pinaliwanag sa atin ni Zeke, na matapos magkamit ng malakas na source power ang bawat individual, ay naaapektuhan ang mga muscles at nerves dahilan upang lumakas ang kanilang mga katawan, at dahil sa unique constitution ng lightning aura, ay hindi niya agad-agad makontrol ang pagbabago sa kanyang katawan, pero kailangan nga daw niyang masanay sa bago niyang lakas.
Hindi naman makapaniwala si Rangis sa nasasaksihan niyang labanan ng mga kandidato bilang susunod na family head ng Eldragon, at kahit pananunood lamang siya, ay hindi niya masabayan ang bilis ng paggalaw ni Zeke at Lika. Agad na din siyang napapatanong sa kanyang sarili kung imahinasyon lamang ba niya ito, o kung hindi na ba talaga tumatama ang lahat ng ginagawang pag-atake ni Lika patungo kay Zeke. At dahil nga sa muling pag-iwas ni Zeke sa mga pag-atake ni Lika, ay tinanong nito kung pinaglalaroan at niloloko lamang ba siya ni Zeke, pero pinagkaila naman ito ni Zeke, at sinabing sa totoo lang ay kinukonsider niya si Lika bilang isang banta at agad na din siyang naglunsad ng isang malakas na sipa patungo kay Lika. Pero ginamit naman ni Lika ang kanyang greatsword sa pagdepensa, dahilan upang umusad ito palayo kay Zeke. Sunod ay naisip nga ni Zeke na oras na upang tapusin ang kanilang laban, at nakangiti nga nitong sinabi na matagal-tagal na din umano, pero mukhang ito na ang tamang pagkakataon upang gumawa siya ng bagong teknik, gagawa ng teknik seryosong tanong ni Lika, at sinabi nga ni Zeke na tama umano, agad na din siyang nag-isip ng maaaring maging pangalan ng gagawin niyang teknik, at kung dapat ba ay tawagin niya itong first form o special form. Agad namang napatanong si Lika sa kanyang sarili, kung nakatanggap ba si Zeke ng combat training, pero sa anong pamilya nga daw ba siya maaaring makatanggap ng combat training, hanggang sa muli niyang naisip ang sinabi ni Zeke na gagawa siya ng bagong teknik, dahilan upang lalo siyang maguluhan dahil hindi naman umano ganun kadaling gumawa ng mga teknik. At dahil sa pag-iisip ay hindi na niya namalaya na nasa tabi na niya si Zeke, at bago pa man siya makapag-react ay ginamit ni Zeke ang bagong gawa niyang teknik sa pag-atake, at ito nga ay ang tinatawag na Dragon Destruction Combat Art Special Form, Lightning Peak, at matapos nga itong tumama sa katawan ni Lika, ay agad siyang nabalot ng mabagsik na gintong kidlat ni Zeke, at halos mawalan nga ito ng malay at matapos mabitawan ang kanyang espada, ay agad din siyang napaupo sa harap ni Zeke, habang patuloy pa ding nababalot ng gintong kidlat. Hindi naman makapaniwala si Rangis, gayon na din ang iba pang mga nanunood na tapos na ang kanilang laban, at habang nakahiga sa harapan ni Zeke si Lika, ay sinabi niyang napaka-interesante ng kanilang naging laban. Makalipas ang ilang sandali ay nanginginig ang buong katawan ni Lika habang pinipilit niyang makabangon, at hindi nga siya makapaniwala na natalo siya ni Zeke sa kanilang laban, agad na ding nagngalit ang kanyang mga ngipin, habang iniisip na dapat ay siya ang magiging susunod na family head, at dahil sa kailangan din niyang matalo ang kanyang mga kuya, ay hindi umano siya dapat na matalo kahit na kanino man. Pero biglang ang lumapit si Zeke kay Lika at sinabing isa siyang kahanga-hanga, sinabi din ni Zeke na talaga umanong malakas si Lika, at habang inaabot nga niya ang kanyang kamay sa pagnanais na tulungang makatayo si Lika, ay sinabi din ni Zeke na nakakatuwa talaga pag may natututunan silang bagong bagay, kaya naman para kay Zeke ay naging makabuluhan ang kanilang laban. Nakangiti nga din itong sinabi na masyadong boring kung ngayon lamang sila maglalaban, at sinabi nga niya kay Lika na dapat ay magkaroon silang muli ng sparring, dahil dito ay agad na natulala at namula ang mga pisngi ni Lika, na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatanggap ng papuri mula sa kanyang kapatid, kahit pa tinuturing lamang nilang anak sa labas si Zeke. Muli ay sinabi nga ni Zeke na dapat silang mag-sparring ulit, at habang nakangiti ay sinabi niyang hindi na siya makapaghintay sa susunod nilang sparring, nahihiyaman ay inabot din ni Lika ang kamay ni Zeke, habang sinasabi na wala siyang laban kay Zeke, at sinabi ding tanggap niya ang pagkatalo niya kay Zeke. Samantala ilang oras ang nakalipas sa loob ng isang rift, ay napapalibutan ng hindi mabilang nakakaibang halimaw si Bolze Eldragon, ang tatay nila Lika at Zeke at kasalukuyang family head ng Eldragon family. At matapos ngang tumakbo at sumugod sa kanya ang mga kakaibang halimaw na ito, ay biglang nagliwanag ang mga mata ni Bolza, at matapos niyang gamitin ang kanyang aura at dragon pressure, ay biglang napatigil sa paggalaw ang lahat ng mga halimaw sa lugar. Kasabay ng paghugot niya sa kanyang espada, ay ang paggamit niya sa first form genesis ng Dragon Destruction Combat Arts, at sa isang was-iwas nga ng kanyang espada ay nahati sa dalawa ang lahat ng mga katawan ng halimaw na nakapalibot sa kanya. Sa pagsuksok niya ng kanyang espada, ay agad namang sumugod ang mga sundalo ng Eldragon family upang alamin at lipulin ang alinmang mga halimaw na maaaring nakawala sa pag-atake ng kanilang Master Bolza. Habang si Bolza naman ay agad naglakad patungo sa lagusan ng rift, pero bigla siyang tinawag ng isang sundalo at sinabing mayroon siyang report para kay Bolza, at agad nang tinanong ni Bolza kung patungkol saan ito.
At sinabi nga ng sundalo kay Master Bolza na naabot na ni Lady Lika ang 2-star level, nang marinig ito ni Bolza ay napatigil siya sa paglalakad, bahagyang napalingon at kasabay ng pagliwanag ng kanyang mata, ay ang galit at tila walang pakialam niyang sagot, na ano naman ngayon. Sinabi ng sundalo na ang pag-abot sa 2-star level habang 7 taong gulang pa lamang, ay maaari nilang ituring na isang remarkable na achievement, at dahil sa talentong mayroon si Lika, ay sinabi din ng sundalo na matapos makagraduate si Lika sa Dragon's Nest ay tiyak na isa na siyang 4-star level, sabay sabing hindi, dahil maaari ding marating ni Lika ang 5-star level. Pero malamig ang muling naging sagot ni Bolza, sinabi niyang hindi mahalaga ang talento, at dapat nga daw sa susunod na mag-report ang sundalo sa kanya, ay nais niyang marinig na mapapakinabangan na nila si Lika, at kung ang walang kwentang report nga lang daw na ito ang sadya niya, ay mas mainam kung umalis na siya sa harapan ni Bolza. Nagpatuloy sa paglalakad si Bolza patungo sa lagusan ng rift, nang biglang sinabi ng sundalo na natalo si Lika sa isang sparring, dahil dito ay biglang napalingon si Bolza sa sundalo at pansamantalang natahimik, hanggang sa tanungin kung nilabanan ba ni Lika ang isa sa kanyang mga kuya. Sinabi ng sundalo na hindi, at ang nakatalo kay Lika ay kasing edad lang din niya, at ito nga daw ay walang iba kundi si Lord Zik. Zik ang anak ng babaeng yun, wika ni Bolza, at agad nang bumalik ang alaala ni Bolza patungkol sa isang babaeng katulong, ang ina ni Zik, at sinabi niyang totoo umanong talentado ang ina ni Zik kung labanan ang pag-uusapan. Ngunit namatay na nga daw ang ina ni Zik matapos siyang ipanganak nito, at agad nga siyang humarap sa sundalo kasabay ng pagtatanong niya kung sino ang mayroong abilidad na turuan si Zik, upang talunin ang isang 2-star level. Nag-alinlangang sumagot ang sundalo, hanggang sa sinabi nga niyang tinalo ni Lord Zik si Lady Lika kahit na walang sino mang nagturo kay Zik. Bukod dun ay sinabi din ng sundalo na naabot na din ni Zik ang 2-star level gamit lamang ang sarili niyang abilidad at lakas. Ganun ba, wika ni Bolza, at sa kanyang pagtalikod ay sinabi niyang umpisahan na nila ang first trial. Nagulat ang sundalo at sinabing ayaw naman niyang makialam sa desisyon ni Master Bolza, sabay tanong kung hindi ba masyado pang maaga para sa first trial. Sinabi nga din niyang isang buwan pa lamang magmula ng formal silang turuan ng combat techniques, at karamihan sa mga estudyanteng kasabay ni Zik at Lika ay hindi pa nakakarating sa 1-star level. Pero sinabi ni Bolza na wala siyang pakialam kung natuto na ba sila ng combat technique o hindi ba, at dahil sa wala namang pinipili ang kamatayan, ay tanging ang mga malalakas lamang ang makaka-survive. Sinabi din ni Bolza na kahit anong star level pa sila kung hindi naman sila makakapasa sa first trial, ay hindi sila magiging kwalipikado upang maging isang Eldragon. Masusunod, Master, wika ng sundalo, pero biglang sinabi ni Bolza na tawagin at pabalik na niya si Freya. Freya, tanong ng sundalong biglang nanlaki ang mga mata sa gulat, kinumpirma ito ni Bolza, at sinabing nakakaintriga umano ang pagtalo ni Zik kay Lika gamit lamang ang sarili niyang lakas at abilidad. Kaya naman nais niyang si Freya ang magdesisyon sa gagawing pagsusulit at mag-supervise sa first trial, at mariin din niyang sinabi na tatukang maigi ni Freya ang mga kalahok sa first trial, at agad ngang kinumpirma ng sundalo ang kautusan ni Master Bolza. At sa unang pagkakataon nga ay nakita nating maaliwalas at may bahagyang ngiti sa mga labi ni Bolza, tila ba nakaramdam ito ng saya habang binabanggit ang pangalan ni Zik, at sinabing siya ang pinaka-interesante sa lahat. Samantala sa sumunod na araw ay nagpatuloy naman ang combat training nila Rangis sa Dragon's Nest, pero si Zik ay nagpatuloy sa pag-ensayo ng kanyang breathing technique, kung saan habang naka-wall sit position ito ay nakapatong sa kanyang ulo ang malaking bato, gayon na din sa magkabilaan niyang kamay habang hawak ang mga dumbbell, dahil dito ay biglang napatigil at napatingin sila Rangis sa kanya. Habang nakapikit ay iniisip ni Zik na ang teknik na inaaral nila Rangis ay ang tinatawag na Strike Dragon Combat Arts, at tulad nga daw ng tinuturo dito sa paaralan na Dragon's Breathing Technique, ay ginawa din ng 15th Family Head ang Strike Dragon Combat Arts, ngunit kahit tinatawag na combat arts ang teknik na ito, ay isa talaga itong body enhancement technique, gayunpaman ay maganda nga daw ang pagkakagawa sa teknik, kaya naman kahit ang mga bata ay maaari itong matutunan. Sunod ay tinanong nga ni Rangis kung hindi ba mag-training si Zik. Anong sinasabi mo, tanong ni Zik, sabay sabi ding nag-insayo naman siya. Kaya sinabi ni Rangis na ang ibig niyang sabihin ay hindi physical training, kundi ang Strike Dragon Combat Arts tulad ng kanilang ini-ensayo.
Pero sinabi naman ni Zeke na natutunan na daw niya ang Strike Dragon Combat Arts, kaya naman masyado ang gulat ni Rangis, dahil kanina nga lang daw ito tinuro sa kanila. Kaya paano niyang natutunan agad ang teknik? Syempre ako si Zeke, wika naman ng ating bida. Pero ang pinakamahalagang bagay nga daw ngayon, ay ang maling pagdaloy ng source power sa katawan ni Rangis. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Rangis sa ating bida? Kaya naman agad na binaba ni Zeke ang malaking boulder sa kanyang ulo, at inutusan nga niyang tumalikod si Rangis. Matapos nito ay ginamit ni Zeke ang kanyang aura upang ma-channel at mapadaloy ito sa buong katawan ni Rangis, at sinabi nga niyang ang kanyang ginawa ay ang tamang daloy ng aura, kaya naman agad na nagpasalamat si Rangis. At sa kanyang paglingon ay sinabi ni Rangis na talaga daw palang na master na ni Zeke ang Strike Dragon Combat Arts, kaya naman bahagyang nainis si Zeke, at tinanong nga niya kung pinagdududahan ba ni Rangis ang kanyang abilidad, sabay tanong kung anong klaseng kaibigan si Rangis, kaya naman agad itong nanghingi ng patawad at sinabi nga niyang hindi naman siya nagdududa. Sinabi din ni Rangis na maliban sa kanyang ama, ay ito ang unang pagkakataon na mayroong nagturo sa kanya. At yun din ang dahilan kung bakit sa lahat ng oras ay desperado siyang matutunan ang lahat ng mga maaari niyang matutunan. Pero si Lord Zeke nga daw, ay mayroon ng sariling martial arts, isang malakas na martial arts sapat upang talunin si Lady Lika. At muli ay nilinong nga niyang hindi siya nagduda sa kakayahan ni Zeke, kundi inisip niyang ang Strike Dragon Combat Arts ay masyadong simple at boring para kay Zeke. Hindi naman sa ganun, wika ni Zeke. Dahil sa totoo nga lang daw ay humanga naman siya sa stability ng Strike Dragon Combat Arts, at agad naisip na ang kanyang teknik na Dragon Destruction Combat Arts ay hindi naman gusto ng kanyang mga anak noon, at sinabi nga din daw ng kanyang mga anak na masyadong mahirap at komplikado ang kanyang teknik. Ang Dragon Destruction Combat Arts, isang komplikado at mahirap aralin na teknik, pero may kakayahan itong palakasin ang kapangyarihan ng kanilang combat art. Bukod doon ay mayroon nga daw itong 4 forms, at ang panglimang form nito ay nagawa niya habang naglalaban sila ni Lika. Pero meron nga din daw itong sekreto at tinatawag na final form, isang nakakapangilabat at mapangwasak na kapangyarihan, at yun ang ginamit niya upang patayin ang Divine Dragon sa nakaraan niyang buhay. Bukod doon ay curious nga daw siya kung paano nila hina-handle ang iba pang mga dragon techniques niya. Sabay sabi sa kanyang sarili na malamang sa na-modified na din daw ang mga ito. Kaya naman lalo siyang na-excite, at agad nga niyang sinabi kay Rangis na dahil sa natutunan na niya ang Strike Dragon Combat Arts, ay mas mainam kung ang kanyang physical training na lamang ang ipagpatuloy niya tulad ng kanyang ginagawa palagi. Lahat ay mayroong sari-sariling paraan upang matutunan ang bawat techniques, wika pa nga niya. Pero bigla ngang sinigaw ni Rangis ang kanyang pangalan, at nakiusap na turuan siya ni Zeke, dahil nais niyang magpatuloy si Zeke sa pagtuturo sa kanya tulad ng ginawa niya kanina. Alam ko isang nakakahiyang request ito, wika pa nga ni Rangis. Ngunit nais nga daw niyang lumakas kahit kaunti lamang. Agad namang pumayag si Zeke, at dahil sa sobrang bilis ng pagpayag ni Zeke ay tila hindi pa naniwala si Rangis, kaya naman tinanong ni Zeke kung bakit ganun ang reaksyon niya, kahit pa siya naman ang nakiusap na turuan siya ng ating bida. Hindi ako nagsisinungaling, wika pa nga ni Zeke. Isa pa ay alam naman daw niyang worth it na turuan si Rangis, hanggang sa biglangang lumapit sa kanila si Lika, at kahit pa nahihiya ito, ay sinabi niyang nais din niyang turuan siya ni Zeke. Pati ikaw, Lady Lika, tanong ni Rangis, kaya naman tinanong din ni Lika kung mayroon bang problema. Sabay sabi na sa totoo lang umano, ay iniisip niya dati na walang kasing edad niya ang may kakayahang talunin siya. At dahil ngayon sa isa siyang kandidato bilang family head ng Eldragon family. Ngunit dahil nga daw sa na-overwhelmed siya sa naging laban nila ni Zeke kahapon, at kahit hindi niya alam kung paanong nangyari na natutunan ni Zeke ang Lightning Aura, at dahil sa mas mahusay pa si Zeke sa paggamit ng Lightning Aura kumpara sa kanya, ay tuluyang nawasak ang kanyang pride, at agad ngang napabuntong hininga si Zeke, habang tinatanong si Rangis kung siya ba ang may kasalanan. Kahit pa si Lika naman ang humamon sa kanya sa isang labanan. Sunod ay determinado ngang sinabi ni Lika na nais niyang lumakas, nais niyang magkaroon ng sapat na lakas upang talunin ang kanilang mga kuya, pati na ang ating bida, sabay pakiusap muli na turuan din siya ni Zeke, at kung ayos lamang ba ito kay Zeke, napansamantala namang napaisip at natahimik. Dahil sa hindi sumagot si Zeke ay tinanong ni Lika kung ayos lamang ba ito sa kanya. Kahit pa isa din siyang kandidato upang maging susunod na family head ng Eldragon, naisip nga din ni Rangis na tama si Lika.
dahil kahit anak sa labas si Zeke ay si Bolse Eldragon pa din ang kanyang ama, kaya sa ayaw at sa gusto niya ay isa din siya sa mga kandidato. Sinabi naman ni Zeke na wala naman itong problema sa kanya, pero ang tanong nga daw ay kung nasa maayos na kondisyon ba ang kanyang katawan, sabay sabi na alam niyang ang mga pinsala na natamo ni Lika sa kanilang laban ay tiyak na aabuti ng 1 buwan bago tuluyang gumaling. Pero sinabi naman ni Lika na gumamit na siya ng healing potion, kaya naman hindi na kailangang problemahin pa ni Zeke ang mga natamo niyang pinsala sa kanilang laban. Agad namang nagbulungan si Zeke at Rangis, at tinanong nga ni Zeke kung ang nakakamanghang medicine ba na yon ay mayroon talagang nakakabaliw na effectiveness. Sinabi naman ni Rangis na kung ang tinutukoy ni Zeke ay ang healing potion na binigay sa entrance exam, ay wala itong sapat na kakayahan upang pagalingin agad ang mga pinsala sa katawan ni Lika, at dahil sa anak nga daw ng family head si Lika, ay tiyak na gumamit siya ng mas epektibong healing potion, at nasabi na nga lang ni Zeke na nakakamangha talaga ang era na ito. Sinabi naman ni Lika na kung wala ang healing potion ay tiyak na 1 buwan siyang nakahiga upang magpahinga at magpagaling sa mga pinsala na kanyang natamo, pero ang pinakaimportanteng bagay nga daw ngayon, ay ang tanong niya kung payag ba si Zeke na i-train din siya o hindi, dahil alam niyang maging si Zeke ay kailangan ding mag-training. Sinabi naman ni Zeke na pumapayag siya sa request ni Lika, at hindi nga daw niya tatanggihan ang mga batang tulad nila Lika na mayroong ambisyon. Kaya naman bahagyang nagtaka si Lika at Rangis, at sinabi nga ni Lika na maging si Zeke man ay bata din tulad nila, habang si Rangis naman ay tinatanong kung hindi ba at magkaedad lang naman sila, at sinabi na nga lang ni Zeke na tama sila. Sunod ay nakatawang tinanong ni Zeke kung sigurado na ba talaga si Lika na nais niya ay train din siya ng ating bida, kahit pa siya ang tumalo kay Lika sa kanilang laban. Sinabi naman ni Lika na wala na siyang pakialam sa bagay na yon, at hindi nga daw siya maaaring maging mapili o pihikan sa kung sino ang magtuturo sa kanya, dahil kailangan niyang lumakas kaagad, at upang maging susunod na family head ng Eldragon family, ay handa siyang gawin ang lahat. Sinabi ni Zeke na nung una siyang hinarap ni Lika ay sinabi din niya ang patungkol sa pangarap niyang maging family head, at tinanong nga ni Zeke kung bakit masyado siyang obsessed na maging family head, agad namang sumagot si Lika sa tanong ni Zeke. At sinabi nga niyang pag hindi siya naging family head ng Eldragon family, ay tiyak na gagamitin lamang siya para sa isang political marriage, pag nangyari nga daw ito ay pinakamagandang bagay na lang pag naging asawa niya ang isa sa kanyang mga pinsan, pero ang pinakamalala nga daw ay maaari siyang ikasal sa lalaking hindi niya kilala, at nagagalit ngang tinanong ni Zeke kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Lika na hindi ba at natural lamang ito, dahil masyado nga daw mahalaga ang dugo ng Eldragon, lalong-lalo na sa 4 branches ng Eldragon family, at yun ay dahil sa espesyal ang source power nilang mga Eldragon, at maaari itong magamit sa iba't ibang mga bagay. At bigla ngang kinilabutan si Rangis matapos maramdaman ang nakakatakot na aura mula kay Zeke, habang sinasabi na ngayon pala ay gumagawa na sila ng mga disgusting na bagay na tulad nito, at nagagalit na tinanong kung ano ba ang tingin nila sa mga tao, sabay sabi na sisirain niya ang mga walang kwenta at nakakadiri nilang tradisyon. Pero bigla namang dumating ang mga instructor na agad kinuha ang atensyon ng mga estudyante, at habang napapatanong nga si Lika kung ano ang meron at bakit sila nagtungo dito, ay sinabi naman ni Zeke na hindi maganda ang timing ng pagdating nila, sa pangambang narinig ng mga instructor ang lahat ng kanyang mga sinabi, at habang nakaharap nga sila sa mga instructor ay isang babae na mayroong pulang buhok ang lumapit mula sa kanilang likuran. Sinabi ng instructor na ito na magmula sa araw na ito ay magkakaroon na sila ng bagong instructor, at kahit nga daw napakabisi ng taong ito ay nagbigay oras siya upang turuan silang lahat kaya naman kailangan nilang maging grateful, at ang tinutukoy nga niya bilang bagong instructor, ay walang iba kundi ang babae na mayroong pulang buhok, at kasabay nga ng paglapit ng kanyang kamay sa ulo ni Lika ay tinanong niya kung siya ba si Lady Lika. Bigla namang nagulat at nakaramdam ng panganib si Lika, kaya naman agad siyang tumalon palayo sa babae na mayroong pulang buhok at habang nakatayo nga si Zeke sa harapan ng babae, ay agad namang yamakap sa kanya si Rangis. Pinuri naman ng babae na ito ang mabilis na reaksyon ni Lika, at sinabing maganda din ang quality ng kanyang aura. At habang iniisip nga ni Zeke na maging siya man ay hindi niya naramdaman ang presensya ng babae, ay natatakot namang tinanong ni Rangis kung sino siya. At muli ay pinakilala nga ng instructor ang babae na mayroong pulang buhok bilang si Lady Freya, Freya Fiwinkik of the Black Dragon Corps,
At agad na niyang binati ang lahat ng mga estudyante at sinabing kinagagalak niyang makilala ang lahat ng mga ito. Sunod ay tinanong nga niya ang ating bida kung siya ba si Lord Zeke, at nang kumpirmahin nga ito ni Zeke, ay tinanong ni Freya kung hindi ba siya nagulat. Wala namang nakakagulat sa ginawa mo, wika ni Zeke, at bigla ngang nakaramdam ng takot si Freya, matapos magliwanag ang mga mata ni Zeke, habang sinasabi na tila mayroon umanong interesting na teknik si Freya. Agad naisip ni Freya na ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit maging ang family head na si Bolza ay interesado sa ating bida, habang si Zeke naman ay iniisip na kahanga-hanga ang stealth technique ni Freya, higit sa lahat ay curious nga daw siya sa mga martial arts na alam ni Freya. Naisip din ni Zeke na sa kanyang nakikita, ay nakakonsentrate sa lower body ni Freya ang daloy ng kanyang source power. Pero napapatanong nga siya kung anong pattern ng daloy ng source power ito, dahil ngayon pa lamang niya ito nakita, at agad nga siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ito ba ang dahilan kung bakit wala siyang naririnig na tunog ng yapak mula sa mga sapatos ni Freya, at muli ay nakaramdam nga ng matinding excitement si Zeke habang iniisip kung anong klase ng martial arts ang ginagamit ni Freya. Agad namang kinuha ni Freya ang lahat ng atensyon ng mga estudyante, at sinabi nga niyang tulad ng narinig nila ay siya na ang bago nilang instructor. Nang marinig ito ng mga estudyante ay agad na nagkaroon ng bulong-bulungan, at hindi nga sila makapaniwala na tuturuan sila ni Freya, ang tinatawag na Tempest Wind. Sinabi ng instructor na si Lady Freya ay isang 6 stars practitioner, na nabibilang sa Black Dragon Corps, kaya kailangan nilang pag-igihan ng mabuti ang pag-ensayo, at muli ay hindi nga makapaniwala ang mga estudyante dahil ayon sa kanila ang Black Dragon Corps ay ang family head unit. At habang napapatanong ang iba kung bakit ang isang kahangahangang tao na tulad ni Freya biglang nagtungo sa paaralan, ay tinanong naman ng isang estudyante kung talaga bang tuturuan sila ni Freya. At nang kumpirmahin ito ni Freya, ay agad na natuwa ang mga estudyante, pero sa isang kondisyon nga daw at yun ay kailangan muna nilang pumasa sa ibibigay niyang pagsusulit, kaya naman masyado ang gulat ng mga ito, dahil sa biglaang pagsusulit. Sinabi naman ni Freya na hindi nila kailangang mag-alala. Dahil ang ibibigay niyang pagsusulit ay madali lang naman, dahil kailangan lang nilang dalhin ang crystal orb na hawak niya at manatili ng isang buong buwan sa Poison Dragon Mountain. At habang masyado nga ang gulat ni Rangis nang marinig ang Poison Dragon Mountain, ay naisip naman ni Zeke na isang nostalgic na lugar yun para sa kanya, at sinabi nga niya sa atin na ang Poison Dragon Mountain ay pinamamahayan ng mga diverse poisonous creatures, at madikit nga lang daw ang balat ng tao sa mga dahon sa lugar, ay maaaring magdulot ng kamatayan ang laso ng mga ito sa mga pangkaraniwang tao, kaya naman tinatawag din itong dangerous region. Naisip nga din ni Zeke madalas niyang ginagamit ang lugar na yun para sa kanyang pag-iensayo sa nakaraan niyang buhay. Gayunpaman ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung hindi ba ito masyadong maaga para sa mga bata. Sinabi naman ni Freya na ang bawat isa ay makakatanggap ng crystal orb, pero matapos mawasak o mawala ang crystal orb na ito habang nasa Poison Dragon Mountain sila, ay agad silang ma-disqualified sa pagsusulit, at nang tanungin nga ng mga estudyante kung ano ang mangyayari pag na-disqualified sila, ay sinabi ni Freya na ma-expel na din sila mula sa Dragon's Nest. Sinabi din ni Freya na hindi nila kailangang alalahanin ang mga lason sa lugar, at kung gagamitin nga daw nila ng tama ang breathing technique na Dragon's Breath, ay siguradong wala silang magiging problema, at basta hindi nila mawala ang kani-kanilang mga crystal orb ay wala ding magiging problema, habang iniisip na tulad lang din ito ng dati, nung mga panahong sila ang sumailalim sa pagsusulit na ito. Sinabi naman ni Lika na maliban sa lason mula sa mga halaman, ay mayroon ding mga halimaw sa lugar na iyon, at agad nagdilim ang muka ni Freya habang sinasabi na kailangan nilang talunin ang mga halimaw, dahil pag hindi nila tinalo ang mga halimaw ay hindi din sila magkakaroon ng pagkain, at tiyak na hindi sila makaka-survive sa Poison Dragon Mountain ng isang buwan ng walang pagkain. Dahil dito ay naisip nila Rete na imposible ang pagsusulit na sinasabi ni Freya, at agad silang napapatanong sa kanilang sarili kung sapat na ba ang Strike Dragon na natutunan nilang combat technique, upang talunin ang mga halimaw sa lugar, pero muli ay sinabi ni Freya na hindi nila kailangang mag-alala, dahil mayroon pa naman silang 5 araw upang maghanda bago magsimula ang pagsusulit. Sinabi din niyang sa natitirang 5 araw, ay maaari silang pumili ng anumang basic weapon arts ng Eldragon family upang aralin.
At kung matutunan nga daw nila ito ay magkakaroon na sila ng kakayahan upang labanan ang mga halimaw, sa ganung paraan ay magiging madali na din ang pagsusulit para sa kanila. Gayunpaman ay muli ngang lumamig ang tono ng boses ni Freya at sinabing pag hindi nila natutunan ang teknik sa loob ng 5 araw, ay hindi siya magiging responsable sa mga maaaring mangyari sa kanila sa pagsusulit, sabay tanong kung malinaw ba ito sa lahat. Pero tinanong naman ng isang estudyante kung tutulungan ba sila ni Freya pag masyado nang mapanganib ang sitwasyon. Dahilan upang mapa-oh my goodness si Freya, at sinabi nga niyang nasa Dragon's Nest sila ng Eldragon family, kung saan ang mga mahihina ay hindi nagtatagal at tanging ang mga malalakas lamang ang nakaka-survive, at kung hindi nga daw nila kayang talunin ang mga halimaw sa sarili nila, ay yun na ang kanilang katapusan. Sinabi din niyang pag hindi sila nakapasa sa napakasimpleng pagsusulit lamang, ay mas mainam kung matulog na lang sila ng mahimbing kasama ang mga halimaw sa bed of poison. Dahil dito ay agad na nakaramdam ng takot ang mga estudyante, butil-butil ng pawis ang lumabas sa kanilang katawan at habang naiiyak nga si Rangis ay napapaisip naman si Lika. At maging si Zeke ay napapatanong din sa kanyang sarili, kung ito pa ba ang Eldragon na alam niya, dahil sa ibang-iba na ito kumpara nang siya pa ang family head ng Eldragon. Sinabi naman ni Freya na hanggang dito na lamang sa ngayon, at ipapamigay na nga din daw niya ang mga martial arts books ng bawat sandata, sabay sabi na lumapit na sila upang makakuha ng libro ng teknik na nais nilang matutunan. At habang pumipili nga ng mga aklat ng teknik ang ibang estudyante, ay napapatanong naman si Rangis kung ano na ang gagawin niya, at kung anong aklat ba ang dapat niyang piliin. Sinabi naman ni Zeke na dapat ay piliin niya ang teknik patungkol sa sibat. Sabay sabi na hindi ba at sibat ang ginamit mo upang makapasa sa entrance exam. Sinabi ni Rangis na tama si Zeke at agad nga siyang nagpasalamat. Nang sabihin naman ni Lika na ang pipiliin niya ay Greatsword Technique, kahit pa alam na niya ang Lightning Greatsword Technique at basic forms nito, ay biglang sinabi ni Zeke na maghintay muna siya, dahil mas mainam nga daw kung Axe Arts ang piliin ni Lika. At nang tanungin ni Lika kung ano ang sinasabi ni Zeke, ay sinabi lang naman ng ating bida na makakatulong ito sa mga kasalukuyang kakulangan niya, at dahil sa si Zeke nga ang nagsuggest nito kay Lika, ay hindi na siya nakatanggi pa at napatingin na lang sa naglalakad nating bida. Sunod ay tinanong ni Freya kung lahat ba sila ay mayroon ng mga aklat, at kung meron na nga daw ay kailangan nilang gamitin ang nalalabing 5 araw bago ang pagsusulit, at kung nais nilang makasurvive ay kailangan nilang matandaan at matutunan ang mga techniques, dahil ang buhay nila ay nakasalalay sa mga techniques na ito, pero kung hindi nga daw nila matututunan ang mga techniques na napili nila, ay tiyak na mamamatay sila pathetically sa Poison Dragon Mountain. Hanggang sa biglangang may naalala si Freya, at sinabi sa mga estudyante na habang nagaganap ang pagsusulit, ay susubukan agawin at nakawin ng mga seniors nila ang kanilang mga crystal orbs, at habang napapatanong nga si Rangis kung ano ang ibig sabihin ni Freya, ay sinabi ni Freya na kasabay nilang kukuha ng pagsusulit ang mga 10 years old nilang seniors. At ang magiging pagsusulit nga daw ng mga seniors na ito, ay ang pagnanakaw ng crystal orbs mula sa kanila. Gayunpaman ay mas madami naman daw ang bilang nila Zeke kumpara sa mga seniors nila. Isa pa ay malawak din ang Poison Dragon Mountain, kaya naman kung magiging maswerte sila, ay maaaring hindi sila makatagpo ng isa sa kanilang mga seniors. Gayunpaman ay tiyak nga daw na gagamitin ng kanilang mga seniors ang lahat ng meron sila at kanilang mga kaalaman, upang mahanap ang bawat isa kila Zeke, at agad na nga din siyang nagpaalam sa kanila. Agad namang nagdilim ang muka ni Rangis at habang tumutulo ang butil ng mga pawis sa kanyang muka, ay napapatanong siya kung ano na ang gagawin nila, dahil bukod sa mga halimaw ay tiyak na aatakihin din sila ng kanilang mga seniors. Sinabi nga din ni Lika na ang lahat ng upperclassmen ay mayroong 1-star level o mas mataas pa, kaya pag pinagtulungan siya ay sigurado umanong hindi din niya kakayaning tumagal sa laban, at sigurado nga din daw na karamihan sa mga kaklase nila ay hindi makakasurvive sa pagsusulit na ito. May punto ka wika naman ni Zeke, pero kung hindi nga daw kayang lumaban ng mag-isa ni Lika, ay mas mainam kung manatili sila sa grupo ng 2 o 3. Sinabi din niyang hindi naman pinagbabawal na magtulungan sila upang lumaban sa mga upperclassmen, at mas mainam nga din daw kung magtutulungan sila sa paglaban sa mga halimaw, at nang tanungin ni Rangis kung ano ang plano ni Zeke sa pagsusulit, ay sinabi niyang balak niyang mag-solo at ma-enjoy ang pagsusulit, at sinabi nga ni Lika na mukhang posible ito kay Zeke. Sunod ay sinabi nga ni Zeke na bago sila magsimula sa training,
ay mas mainam kung kumain na muna sila. At habang naglalakad ng Asya ay tinanong ni Lika kay Renix kung hindi ba kakaiba si Zeke, at sinabi nga ni Rangis na paminsan-minsan umano. Samantala makalipas ang 5 araw sa Poison Dragon Mountain, matapos makarating ang mga estudyante na kukuha ng pagsusulit ay halo-halong emosyon ang kanilang nararamdaman, habang si Freya naman ay sinabi na perpekto ang weather para sa pagsusulit, kaya naman kailangan na nilang magsimula agad. Kinakabahang sinabi ni Rangis na sa wakas ay magsisimula na ang pagsusulit, at kahit nga daw si Zeke ang may plano nito, ay napapatanong siya kung ayos lang ba talaga na ang tulad niya ay sumama kay Lady Lika, dahil madami namang ibang bata mula sa mga noble families ang maaaring makasama ni Lika. Bukod dun ay isa nga lang daw siyang commoner na hindi pa naabot kahit isang starman lang. Parehas lang tayo Rangis, wika naman ng isang bata. At sa paglingon nga ni Rangis ay kinilala niya ang mga ito bilang si Raymond at Celine. Si Celine ay nagmula sa East Hall ng Dragon's Nest na nagsasabing siya man ay isang commoner, at hindi makapaniwala na makakasama niya si Lady Lika sa magaganap na pagsusulit sa Poison Dragon Mountain. Si Raymond ay mula din sa East Hall ng Dragon's Nest at habang nakangiti itong nakatingin kay Lady Lika, ay sinabi ni Lika na hindi mahalaga kung commoner o noble ang kanyang makakasama, at inimbitahan nga daw niya ang mga ito dahil na-recognize niya ang kanilang mga abilidad. Dahil dito ay pansamantalang natahimik sila Rangis, hanggang sa hawakan nga niya ng mahigpit ang kanyang sibat at matapos sabihing nauunawaan niya, ay sinabi din niyang gagawin niya ang lahat upang hindi maging pabigat sa kanilang grupo. Sinabi din ni Raymond na gagawin niya ang lahat ng sa gayon ay maabot niya ang expectations ni Lika sa kanila. Kaya naman natutuwang sinabi ni Lika na I'm counting on you all, sabay lingon at tanong sa ating bida kung sigurado ba siyang mag-solo lamang siya sa pagsusulit na ito, at agad nang sinabi ni Zeke na oo umano, at hindi na nga siya makapaghintay na ganap na magsimula ang pagsusulit. Agad namang sinabi ni Celine na nakakahanga si Zeke at Lika, dahil hanggang ngayon nga daw ay masyado ang kaba na kanyang nararamdaman, habang si Zeke naman ay walang takot na mag-isang papasok sa Poison Dragon Mountain. Sinabi naman ni Raymond na dahil yun sa nananalaytay sa kanila ang dugo ng family head. Pero bigla namang sinabi ni Lika na huwag siyang igaya kay Zeke, dahil maging siya man ay kinakabahan din. Kinakabahan ka ba talaga, tanong ni Zeke, sabay tanong na din kung may dahilan ba upang kabahan sila. Dahil maliban nga daw kay Lika ay mga promising na estudyante din ang kanyang kasama, pero ayon nga sa kanila ay madaming dahilan upang kabahan sila sa magaganap na pagsusulit. Tinanong ni Lika kung sa tingin ba ni Zeke ay magagaling na estudyante ang mga napili niya. Agad itong kinumpirma ni Zeke, at agad din niyang naisip na matagumpay na na-recruit ni Lika ang mga pinaka-promising na estudyante sa kanilang paaralan, dahilan upang maisip din niyang ang mga mata ni Lika sa pagpili ng mga tao ay talagang maaasahan. Agad ding pinuri ni Zeke ang opensa at depensa ng kanilang grupo, at dahil dito ay tiyak umanong magiging napakadali lang ng pagsusulit para sa kanila. Tama, wika ni Rangis kasabay ng pagpatak ng kanyang butil ng pawis, at sinabi din kahit kailan talaga ay sobrang confident ni Zeke. Tinanong naman ni Freya kung narito na ba ang lahat ng kukuha ng pagsusulit, at agad na din niyang napansin na bumuo ng grupo ang mga estudyante, at dahil sa ilan sa mga estudyante ang hindi na master ang mga weapon arts technique nila, ay hindi na umano masama ang naisip nilang bumuo ng grupo. Sinabi din ni Freya na magsisimula na sila kaagad, at muling pinaliwanag sa lahat na ang pagsusulit nila ay ang tumagal ng 1 buong buwan sa Poison Dragon Mountain, at pangalagaan ang kani-kanilang mga crystal orb, dahil makakapasa lamang sila sa 1 buwang pagsusulit pag hindi ito nawala o nasira. Gayunpaman ay pare-parehas naman daw ang mga crystal orbs na ito. Kaya naman agad napaisip at nakaramdam ng takot ang ibang estudyante, habang ang ating bida ay naisip namang ang ibig sabihin ni Freya, ay maaari nilang pagnakawan ang mga kapwa nila estudyante pag nawala nila ang kanilang crystal orb. Sinabi din ni Freya na matapos silang makapasok at makapwesto sa Poison Dragon Mountain, ay susunod namang papasok ang mga upperclassmen upang nakawin ang mga crystal orbs mula sa kanila. At mapanuyang ang sinabi ng mga upperclassmen na karamihan sa kanila ay hindi pa nakakarating ng 1 star, kaya naman magiging madali lamang ang kanilang pagsusulit at pagnakaw ng mga crystal orbs, at matapos na itong marinig ng mga kaklase nila Zeke ay halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman. Sinabi ni Freya na tapos na ang explanation patungkol sa pagsusulit,
At nang sabihin nga niyang ganap na itong magsisimula ay agad nagtakbuhan ang mga bata patungo sa Poison Dragon Mountain, at habang pinapanood silang paalis ni Zeke, ay sinabi ni Lika na kailangang makasurvive ni Zeke sa pagsusulit na ito, at sinabi nga ni Zeke na oo umano, sabay sabing sila din ay kailangang makasurvive sa pagsusulit. Agad namang tinawag ni Lika ang kanyang mga kasamahan, at habang sinasabi nga ni Zeke na mag-iingat sila ay napansin naman siya ni Freya. At sinabi nga ni Freya na kailangan na ding magtungo sa Poison Dragon Mountain ni Zeke, tama wika ni Zeke, sabay hingi ng pasensya dahil bahagya siyang na-carried away. Carried away tanong ni Freya, sabay tanong kung hindi ba siya kinakabahan. Hindi ako kinakabahan tugon ni Zeke at agad na nga din siyang nagpaalam at naglakad patungo sa Poison Dragon Mountain, habang si Freya naman ay naisip na isang kakaibang bata ang ating bida. Samantala pagsapit ng gabi sa campsite sa labas ng Poison Dragon Mountain, ay tinanong ng isang instructor kay Freya kung magiging ayos lamang ba ang mga bagong estudyante, at nang tanungin ni Freya kung ano ang pinag-aalala nito, ay sinabi niyang ang pagsusulit ay masyado pang maaga para sa mga bagong estudyante. Sinabi nga din ng isa na tama ang matandang instructor, at sinabing ilang buwan pa lamang sila sa Dragon's Nest, bukod doon ay kaunti pa lamang ang mayroong stars, at kulang pa sila sa actual combat experience, sabay tanong kung ilan kaya ang makakapasa sa mga bagong estudyante. Sinabi naman ni Freya na hindi nila kailangang mag-alala, at sinabi na madami mang mga poisonous na creature sa Poison Dragon Mountain, ay hindi naman kahanga-hanga ang bilang at lakas ng mga halimaw, dahil karamihan sa mga ito ay 1-star at 2-star level lamang. Masaya nga din niyang sinabi na tulad ng nakita nila ay magiging maayos ang kalagayan ng mga bata sa Poison Dragon Mountain, sabay bulong at sinabing kalaunan ay pakakawalan niya ang bagay na yon, at nang tanungin nga ng isang instructor kung ano ang sinabi ni Freya, ay sinabi ni Freya na wala naman. Sunod ay sinabi nga din niyang ito na ang oras upang magtungo din ng Poison Dragon Mountain ang mga upperclassmen, kaya naman agad na nagtakbuhan ang mga ito patungo sa Poison Dragon Mountain, habang nagliliwanag ang kanilang mga mata at daladala ang iba't ibang sandata. Sa kanilang pag-alis ay napatanong si Freya kung ilan kaya ang makaka-survive, at excited na nga daw siyang malaman kaagad ang resulta ng pagsusulit. Samantala matapos namang makapasok ng Poison Dragon Mountain ang mga upperclassmen, ay agad napansin ng isa ang una nilang target, at ito nga ay walang iba kundi ang ating bida na nananatiling nakatayo sa paanan ng bundok. Sinabi ng isang upperclassman na kanina pa pinapasok ng Poison Dragon Mountain ang mga bagong estudyante, ngunit dahil sa nandito pa din sa paanan ng bundok ang ating bida, ay tinatanong nito kung isa bang stupid si Zeke, habang ang isa naman ay agad na hinanda ang kanyang sandata sa pag-atake, ngunit matapos niyang pakawalan ang kanyang palaso at bago pa man ito tumama kay Zeke, ay madali naman niyang nahuli ang palaso ng isang upperclassman. Kasabay ng pagbali ni Zeke sa palaso, ay sinabi niyang kanina pa niya hinihintay ang mga ito, at habang masyado nga ang kanilang gulat, ay tinanong ng isa kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, pero sinabi naman ng isa na hindi na mahalaga kung ano ang sinabi niya, sabay tanong kung hindi ba nila nakita kung paano niya nahuli ang kanyang palaso. Habang si Zeke naman ay hindi nagsayang ng oras at agad nga siyang tumakbo patungo sa mga upperclassmen, habang sinasabi na ito na ang oras, at makipaglaro muna sila sa kanya.